Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 756 hanggang 775. Kabanata 756. Sina Greg Costa at Jasper ay mula sa iisang bayan. Sila ay mga kaibigan noong bata pa na lumaki ng magkasama. Bata pa lang sila ay kalaro na nila. Pareho silang nagtapos sa iisang high school sa bayan sa kanilang nakaraan at kasalukuyang buhay. Si Jasper ay nagpatuloy sa pag-aaral sa universidad samantalang si Greg, na nawalan ng ama sa murang edad, ay sumuko sa kanyang pagkakataong pumasok sa universidad at nagsimulang magtrabaho. After that, nawalan sila ng kontak. Sa nakaraang buhay ni Jasper, nakilala niya si Greg isang beses pagkatapos ng mahabang panahon. Noong panahong iyon, mag-ara ang kanyang pananamit at may marangyang kotse. Sa mata ng mga taong nagmula sa kanilang bayan, siya ang huwaran ng tagumpay ng mga nagmula sa kanilang henerasyon. Gayunpaman, sinabihan ni Greg si Jasper na huwag siyang inggit noon dahil mas malala ang buhay niya kaysa sa isang aso. Hindi maintindihan ni Jasper, na nabaon sa utang noon, ang ibig niyang sabihin. Nakasuot siya ng damit na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar at may kotse na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Walang masama sa lahat ng iyon. Anong uri ng aso ang maaaring mamuhay ng ganito? Gayunpaman, hindi gaanong nagpaliwanag si Greg, at hindi rin siya tinanong ni Jasper. Mula noon ay hindi na sila nagkita, ibig sabihin ay panghabang buhay na ang kanilang huling pagkikita. Hindi inaasahan ni Jasper na makakabangga si Greg sa Brock County. Sino iyon ngayon lang? Tanong ni Jasper. Nagbago ang ekspresyon ni Greg. Nakita mo lahat. Mapait na tanong niya. Nakakunot ang noo ni Jasper habang nakatingin sa childhood friend. Nabalitaan ko na nagpakasal na kayo. Asawa mo yang babaeng yan diba? Tanong niya. Asawa? Haha. Humalaklak si Greg. Nakakita ka na ba ng asawang tinatrato ang asawa na parang aso? Nakakita ka na ba ng asawang pinapagalitan at sinasaktan ang kanyang asawa kahit anong gusto niya? Well, asawa ko yan, sabi niya. Pagkatapos ay binuhat ni Greg ang sanggol sa stroller sa kanyang mga bisig. Tingnan mo, ito ang aking anak, sabi niya kay Jasper. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumitaw ang isang tunay na ngiti sa mukha ni Greg. Ito ay isang tanawin na pamilyar kay Jasper. Napailing si Jasper sa cute na bata. Gayunpaman, natakot pa rin ang bata sa pagtatalo kanina. Walang tigil ang pag-iyak niya. Kamukha mo siya. Anong pangalan niya? Tanong ni Jasper. Ang kanyang pangalan ay Terius Wellington, sabi ni Greg. Wellington ang apelyido niya. Tanong ni Jasper na may pagtataka sa mukha. Ngayon mo lang nakita ang nangyari, kaya hindi na ako natatakot na kutsain mo ako. Ikinasal ako sa pamilyang Wellington, kaya kailangang kunin ng anak natin ang kanilang apelyido, mapait na sabi ni Greg. Nagulat si Jasper. Alam ba ito ng nanay mo? Tanong niya. Parang totoo lahat ng sinabi sa kanya ni Greg sa past life niya. Nagpakasal siya sa pamilya ng kanyang asawa, at hindi ito dapat ipagmalaki. Isa pa, sa paraan ng pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa, parang mas masahol nga ang buhay niya kaysa sa isang aso. Noon, pumayag ako sa kondisyong ito para makakuha ng pera para magamot ng nanay ko ang kanyang karamdaman, walang emosyong sabi ni Greg. Gayunpaman, ang aking ina ay namatay hindi nagtagal. Kuya, ang dami mong pinagdaanan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Napabuntong hininga na tanong ni Jasper. Walang silbi kahit sabihin ko sa iyo ang lahat ng ito, sabi ni Greg na may mapait na ngiti. Alam kong medyo abala si Penelope Hunt. Siguradong nahihirapan ka rin. Kung ipagdadamot ko sa iyo ang mga paghihirap ko, hindi ba dadagdagan ko pa ang mga problema mo? Tanong niya. Nawalan ng masabi si Jasper. Ang kanyang relasyon kay Penelope Hunt ay natapos sa kung ano ang pakiramdam tulad ng ilang taon na ang nakakaraan.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 957. Nang may sasabihin pa sana siya, sinabi ni Greg, hintayin mo ako. Bihira na tayong magkita. Iuuwi ko ang anak ko para may mag-aalaga sa kanya, babalik ako agad. Sabay tayong uminom. Tumalikod si Greg at tumakbo. Napailing si Jasper habang nakatingin kay Greg na karga-karga ang kanyang anak sa isang braso habang tinutulak ang stroller gamit ang isa pa. May bitbit din siyang mga bag ng mga groceries na may apron na nakapulupot sa bewang niya. Sa kanyang alaala, si Greg ay palaging isang malakas, malaya, at may kakayahang tao. Hindi niya inaasahan na ganito ang pipiliin niya. Ilang sandali pa ay sumulpat na si Greg sa harapan ni Jasper matapos magpalit ng damit. Si Greg ay medyo gwapo, matangkad at mag-ara din. Noong high school days nila, siya ang pinakasikat na hunk sa school. Marami siyang hinahabol na babae noon, at mas sikat siya kaysa kay Jasper. Kung hindi, ang babaeng iyon mula sa pamilyang Wellington ay hindi mahuhulog sa kanya. Tara na, may alam akong malapit na restaurant. It serves pretty good food, nakangiting sabi ni Greg kay Jasper habang hinihila siya patungo sa entrance ng residential area. Si Jasper ay likas na naglakad patungo sa kanyang Bentley, na nakaparada sa di kalayuan. Pero pinigilan siya ni Greg. Saan ka pupunta? Pumunta tayo dito. Dito nakapark ang kotse ko. Hinayla ni Greg si Jasper at inikot siya sa isang Audi. Natawa siya at sinabing, gusto mo bang tingnan ang Bentley na iyon? Haha, wag mo tignan. Mga kilalang tao lang ang karapat-dapat na maupo sa loob ng isang kotseng ganyan. Kung sasaktan natin ang mga ganyang tao, malalagay tayo sa malaking problema. Hindi rin naman ganoon kalala ang Audi ko. Naaliw si Jasper, pero hindi siya umimik. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang sumulat ng isang buong nobela kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang buong karanasan hanggang sa puntong ito ng buhay. Sa ngayon, mas curious siya sa nangyari kay Greg sa mga nagdaang taon. Binuksan ni Jasper ang pinto ng Audi at umupo sa passenger seat. Binuksan ni Greg ang makina at nagsimulang magmaneho. Tinapik niya ang manibela at nakipag-usap. Binili namin ang kotseng ito sa buong presyong $600,000. Siyempre, binayaran ito ng mga Wellington. Ang presyo lang ng sasakyan na ito ay sapat na para makabili ako ng 3 komersyal na bahay sa aming bayan, ngunit wala ito sa mga Wellington. Betrothal gift lang nila sa akin. Minsan, iniisip ko na hindi naman masama ang mamuhay ng ganito. Kung tutuusin, kung magpapakahirap ako sa sarili ko, gaano katagal bago ako makabili ng ganitong sasakyan? Imposible naman. Napangiti si Greg sa sarili habang patuloy sa pagsasalita. Alam ko na marami ang napapagalitan ako sa pagiging mahina at walang kwentang scumbag na nabubuhay sa pera ng asawa ko. Just, ganyan din ba ang tingin mo sa akin? Tanong niya. Tugon ni Jasper sa matigas na boses, Greg, alam kong hindi ka ganoon. May sarili kang paghihirap din. Oo, may sarili akong paghihirap. Bahagyang tumawa si Greg at sinabing, kung hindi lang nakahiga ang nanay ko sa ICU habang hinihintay na mabayaran ang mga bayad sa operasyon, hindi ko sana ito ginawa. Pumayag ako sa alok pagkatapos noon. Sa tingin ko hindi naman kailangan na magalit ako. Paano kung mababa ang tingin sa akin ng mga tao? Paano kung ako ay mabugbog, pag-alitan, at ang aking anak ay hindi magkaparehas ng apelyido sa akin? Anak ko pa rin siya. Nakatira ako sa isang mas magandang bahay at nagmamaneho ng isang mas mahusay na kotse kaysa sa ibang mga tao. Tama na. Greg, nagbago ka na, sabi ni Jasper. Jas, masyado ka pang walang muwang. Ang lipunan ay hindi katulad ng paaralan. Ang katotohanan ay masyadong malupit at malupit. Ang mga adhikain at determinasyon ay walang kahulugan sa lipunan. Kung walang pera, awtoridad, o mayamang background, isa kang aso sa iba. Sa katunayan, ang iyong buhay ay magiging mas masahol pa kaysa sa isang aso. Nagbabago ang mga tao. Wala akong choice. Gusto ko ring magkaroon ng magandang buhay. Biglang nag-emergency brake ang sasakyan sa gitna ng kalsada habang nagsasalita si Greg. Muntik pang mauntog ang ulo ni Jasper sa dashboard dahil sa biglaang emergency brake. Inangat niya ang ulo niya at may sasabihin pa sana siya nang makita niya si Greg na nakatingin sa labas ng bintana na may matalim na tingin.
Unti-unting nabuo ang mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Lumingon si Jasper sa direksyon ng kanyang tingin at nakita niya ang magandang babae na nagpagalitan kay Greg na parang aso sa harap ng entrance ng residential area kanina. Napahawak siya sa yakap ng isang matambok at mamantika na lalaking nasa katanghaliang gulang na may malandi na ekspresyon sa mukha. Hinayaan pa niyang abutin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang kamiseta at malayang gumala ito sa kanyang katawan. Ginagawa nila ito sa mga lansangan sa sikat ng araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 958. Ang pinakamahirap na bagay para sa isang lalaki ay ang makita ang kanyang babae na may kasamang ibang lalaki. Maliwanag na nag-iwan ng malaking epekto kay Greg ang eksenang naganap sa harap ng kanilang mga mata. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela na para bang gusto niya itong durugan gamit ang kanyang mga kamay. Namilog ang gilid ng mga mata ni Jasper habang pinagmamasdan ang babae na nakikipaglokohan sa lalaki. Masyadong walang ingat ang babaeng ito. Nang maisip ni Jasper na lalabas ng sasakyan si Greg at may gagawin sa sobrang galit, bigla siyang nagsalita. Tara na. Nakakatakot na kalmado ang boses ni Greg. Parang hindi niya asawa ang babae sa labas ng sasakyan. Gulat na tinitigan siya ni Jasper. Hindi ka ba bababa para tingnan? Nagnganga si Greg at sinabing, walang masyadong makikita. Hindi ito ang unang pagkakataon. Natigilan si Jasper dahil sa mahinahon at malamig na tono ng boses ni Greg. Nagkakahalaga ba ito? Mamuhay ng ganito para lang sa marangyang kotse, marangyang bahay, at buhay na hindi nababahala sa mga pangunahing pangangailangan. Handa ba siyang magparaya ng ganon-ganon lang na panloloko sa kanya ng asawa? Pakiramdam ni Jasper ay hindi na si Greg ang madamdaming binata na dati niyang kilala. Hindi na siya matapang na lalaki na handang ipaglaban ang kanyang mga pangarap. Pinaandar muli ni Greg ang sasakyan, at umalis na siya. Pareho silang walang binigkas na salita sa buong 10 minutong paglalakbay. Sa wakas ay nakarating na sila sa destinasyon. Dinala sila ni Greg sa isang Croatian restaurant. Ang kanyang mga kagustuhan sa pagkain ay nanatiling pareho. Mahilig siya sa maanghang na pagkain. Umorder si Greg ng isang buong table of dishes pagkarating sa restaurant. Nag-order din siya ng 2 bote ng Croatian wine, na limitado ang stock ng restaurant. Tama na. Hindi tayo makakatapos ng maraming pagkain, sabi ni Jasper kay Greg na may balak pa ring umorder ng pagkain. Kumain ka ng kahit anong gusto mo at umorder ka ng kahit anong gusto mo. Kung hindi mo maubos ang pagkain, itatapon na lang namin. Hindi gaanong magastos, sabi ni Greg. Parang naglalabas siya ng galit. Nagtaas ng kilay si Jasper. Greg Costa, alam kong marami ka ng pera ngayon, pero masaya ba para sa iyo na magsayang ng pera at mag-aksaya ng pagkain ng ganito para lang magpakitang gilas? Tanong niya sa kanya. F*** ito. Mababa din ang tingin mo sa akin, Jasper Lane. Pinagtatawanan mo ako sa paggamit ng pera ng asawa ko ha. Umungol si Greg kay Jasper, biglang sumabog sa galit. Hindi kita minamaliit. Ikaw na lang ang sumuko sa sarili mo. Sinasabotahe mo ang sarili mo. Ganti ni Jasper. Nagngangalit si Greg habang nanatiling nakaupo nang walang sinasabi. Binuksan niya ang bote ng Croatian wine pagkatapos ihain ang mga ulam. Itinaas niya ang kanyang ulo at nilinggan ang isang buong baso ng alak sa isang lagok. Greg, naging matapang ka para makipag-away sa mahigit 10 gangster noon dahil sa akin. Sinabi mo rin sa teacher na kasalanan mo ang lahat para hindi ako ma-expel noon. Noong nakasama ko si Penelope Hunt, sinabi mo sa akin na hindi siya mabuting tao. Nagbanta kang tatapusin ang ating pagkakaibigan para tapusin ko na ang mga bagay-bagay sa kanya. Bakit naging ganito ka ngayon? Tanong ni Jasper habang nakatingin kay Greg. Dahan daw ang pumikit si Greg. Parang inaalala niya ang mga nakaraang pangyayari na binanggit ni Jasper. Isang walang malasakit na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Now that I think about it, mga tanga talaga tayo dati, haha. Humalaklak si Greg. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa akin, ikaw naman. Kasama mo pa rin ba si Penelope Hunt? Tanong ni Greg. We broke up, sabi ni Jasper sa matatag na tono. Naghiwalay kayo. Nakipaghiwalay ba talaga sa kanya ang isang infatuated na lalaki na tulad mo? Sino ang nagpasimula nito? Nakangiting tanong ni Greg kay Jasper.
It was a mutual decision. Hindi na kami naging tama para sa isa't isa, kaya walang kwenta ang patuloy na pagsasama, tama ka. Hindi kami bagay sa isa't isa. Nabulag siguro ako sa nakaraan. After calming down and returning to my senses, I finally understand everything, sabi ni Jasper. Nilagyan niya ng alak ang baso niya at ikinawit ang baso niya sa baso ni Greg. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang paghihirap kapag pinili nilang gumawa ng isang tiyak na desisyon. Hindi kita tatanungin tungkol dito, at iginagalang ko rin ang iyong pinili. Halika, huwag na tayong magbanggit ng kahit ano ngayon. Pag-usapan na lang natin ang mga lumang panahon. Humagalpak ng tawa si Greg at sinabing, tama, kapatid ko yan. Tara, inom tayo. Pilit na pinapamanhid ni Greg ang sarili sa pamamagitan ng paglalasing samantalang si Jasper ay walang choice kundi ang samahan siya. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-inom at tuluyang naubos ang 2 bote ng Creusan wine. Nang magsimulang makaramdam ng lasing si Greg, biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid kainan. Ang asawa ni Greg, si Mary Wellington, ay nakatayo sa pintuan. Tinuro niya ng daliri si Greg at sinimulan itong pag-alitan, Greg Costa, pinakiusapan kitang alagaan ang anak natin at gawin ang mga gawain sa bahay, pero nandito ka sa labas umiinom. Ang dami mong iniinom sa umaga, bakit hindi ka papatay? Sigaw niya. How dare you tell me na abala at pagod ka sa paggawa ng gawaing bahay araw-araw? Kung hindi lang ako dumaan at nakita ko ang sasakyan mo na nakaparada sa entrance, naloko na kita. How dare you drive out the car na binili ko para sa iyo at ginagastos ko ang pera ko sa alak? Laking gulat ni na Jasper at Greg sa biglang pagsulpot ni Mary. Tumayo si Greg. Baka sa mukha niya ang hindi magandang ekspresyon. Nandito ang childhood friend ko. Binabati ko lang siya. Huwag ka kasing magalit, nauutol niyang sabi. Bago pa matapos magsalita si Greg, lumapit si Mary sa kanya at sinampal siya sa mukha. Natuto ka na bang makipag-usap pabalik sa akin? Childhood friend. Anong childhood friend? Anong klaseng childhood friend ang magkakaroon ng walang kwentang basurang tulad mo? Habang patuloy na gumagala si Mary, naiinis niyang sinulyapan si Jasper. Matapos mapansin na si Jasper ay nakasuot ng plainly sa mga damit na tila hindi hihigit sa $200, mas lalong naaninag ang pagkasuklam sa kanyang mga tingin. Saan galing ang kawawang ito? Gusto mo bang manghiram ng pera sa walang kwentang lalaking ito? Marami na akong nakitang katulad mo. Marami sa kanyang mahihirap na kamag-anak ang pumunta para lang manghiram ng pera sa kanya. Noong nakaraan, dumating ang kanyang tiyuhin at sinabi sa amin kung gaano kahirap ang kanyang buhay habang umiiyak ng malakas. Nakakadiri. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Wala akong pakialam kung childhood friends kayo o ano pa. Walang pag-aari ni Greg Costa. Lahat ng pag-aari niya, pati na ang kanyang underwear, ay binili ng pera ko. Huwag kang mangarap na kumuha ng kahit 1 sentimo sa akin. Bahagyang sumimangot ang namuo sa mukha ni Jasper. Nagkakamali ka. Childhood friends talaga kami. Lumapit lang ako para alalahanin ang mga dating kasama niya. Wala akong balak manghiram ng pera, sabi niya sa malamig na tono. Haha, wala kang balak manghiram ng pera. Nakangiting sinabi ni Mary, ang libreng pagkain at libreng inumin ay isang bargain din, tama ba? Tanong niya. Mary, hindi naman ganoon ang mga bagay. Hindi ganoong klaseng tao si Jasp, sabi ni Greg habang nilalabanan niya ang sakit na naglalagablab sa pisngi niya. Anong klaseng tao? Anong klaseng kaibigan kaya ang mayroon ang walang kwentang basurang tulad mo? Sarkastikong sabi ni Mary. Huwag mong isipin na clueless ako sa mga intensyon mo. Gusto mo bang umarte na parang mayaman ka sa harap ng kaibigan mo? Maunawaan ang katotohanan. Lahat ng pera mo ay akin. How dare a man like you who live from his wife's money act like you're a big shot in front of your friend? Kinagat ni Greg ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mabigat na tono, oo, mahirap ang mga kamag-anak at kaibigan ko. Hindi sila kasing yaman ng mga lalaki mo na lahat ay pinapayagang yakapin ka at hawakan ka hanggang sa kontento na sila. Nang matapos siyang magsalita ay nanlaki ang mga mata ni Mary habang hindi makapaniwalang nakita si Greg. Ang kapaligiran sa loob ng silid ay lalong bumigat. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang matinis na sigaw ng isang babae sa pribadong dining room.
Ang buong silid ay itinapon sa isang estado ng siklab. Sumabog si Mary sa sobrang galit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 959. Greg Costa, anong ibig mong sabihin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinasabi mo bang nakikipaglokohan ako sa ibang lalaki sa labas? Manliligaw ka pa rin ba? How dare you say that about me? Halos basagin ng matataas na sigaw ni Mary Wellington ang mga glass panel ng pribadong silid. Humihingal siya, mabilis na tumataas baba ang kanyang magandang dibdib. Tinuro niya ng daliri si Greg na namilog ang mga mata sa galit. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang kakilakilabot na halos nasira. Tumingin ka lang. Ikaw ay walang iba kundi isang basura ng isang pinananatiling tao, kumakain at nabubuhay sa akin. Pati baon mo binigay ko sa'yo. Karapat-dapat ka lang nahugasan ang aking damit na panloob sa bahay, maglinis ng sahig, at magluto. Ano pa ang magagawa mo? Wala ka namang kakayahan pero ngayon gusto mo akong ihagis sa ilalim ng boss, ha? Kaawa-awa kang ingrate. Karapat-dapat ka bang tawaging lalaki? Halos mas andon ang daliri ni Mary si Greg sa ilong. Hindi malinaw kung dahil ba sa epekto ng alak o dahil sa matagal ng pinipigilang galit na umabot na sa puntong sumabog, ngunit isang galit na dagandong ang pinakawalan ni Greg. Tama na. Pagkatapos ng lahat, si Greg ay isang matangkad na lalaki na 1.8 metro na may matipunong figure, kaya ang kanyang dagandong ay sapat na sa pagpigil. Nagulat si Mary sa sigaw na iyon, ang kanyang mga hiyawan at sumpa ay biglang huminto. I'm at *King Kepman of yours, but so what? All these years, nag-aalaga ka lang ng aso. Kahit nakabuntot lang ako sa harap mo araw-araw, dapat may mga benepisyo pa rin ako, di ba? Deserve ko lahat yan. Lalaki ako. Sa tingin mo ba ayaw kong lumabas at magtrabaho? Ikaw ang minamaliit at ayaw akong palabasin, walang humpay na sinasabi na ako ang iyong itinatagong lalaki. Ang iyong pamilya sa Wellington ay mayaman, ang shipyard na iyong itinatag ay napaka-impluwensya, at mayroon kang mga asset na nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi ako karapat-dapat para sa iyo, ngunit iyon ba ay nagbibigay sa iyo ng karapatang insultuhan ako ng ganito? Napataas ang kilay ni Jasper nang marinig iyon. Isang shipyard. Mayroon lamang 2 shipyard sa Brack County. Ang isa ay sa kanya, habang ang isa naman ay tinawag na Eastwind Shipyard. Mukhang kabilang ito sa pamilya ni Mary Wellington. Tungkol naman sa mga problemang kinakaharap ng kanyang shipyard, ang order ay inalis nitong Eastwind Shipyard. Sa ngayon, hinala ni Lucas at ng iba pa na binili ng Eastwind Shipyard ang ilan sa kanilang mga panloob na tao na humantong sa gulo na ito. Mukhang malalim ang daloy ng tubig dito. Habang iniisip ito ni Jasper ay nagsasalita pa rin si Greg. All these years, I've been working my off for you. Kung gusto mong hugasan ang iyong mga paa, magdadala ako ng isang palanggana ng tubig at huhugasan ito para sa iyo. Pinutol ko ang iyong mga kuko sa paa, hinuhugasan ko ang iyong damit na panloob, at lahat ng uri ng maruruming bagay ay ginawa ko para sa iyo. Mas nanay pa ako sa iyo kaysa sa sarili mong ina, pero paano mo ako tretuhin? Kahit sigawan mo ako ng buong panahon, kaya kong tiisin. Sino ang nagsabi sa akin na piliin ang landas na ito sa unang lugar? Pero ilan ang lalaki mo sa labas? Sa tingin mo ba hindi ko talaga alam? 6 sa kanila ang nakita ko ng sarili kong mga mata. 6. Mayroon siyang kalbong matandang 3 buwan na ang nakakaraan. Noong akala mo tulog na ako, dinala mo siya sa wedding room namin magdamag at buong gabi kong pinakinggan ang katabi. Uminom pa ng pills ang kalbong matandang iyon. Hindi ka naman talaga mapili, no? At ang lalaking iyon na may mataba ang ulo at malaki ang tenga. Matanda na siya para maging ama mo at ang mantika sa kanyang mukha ay maaaring gamitin bilang mantika. Siya ang big boss ng Harbor City na nakasama mo nitong mga nakaraang araw, di ba? Binigyan niya ng malaking utos ang pamilya Wellington at tingnan ka lang. Hindi ka makapaghintay na lumuhad sa kanyang paanan at dilaan ang kanyang mga daliri sa paa. Nakitulog ka rin sa kanya, hindi ba? Ngayon, makakasalubong ko pa ang isang lalaking sumiping sa iyo noon kahit lalabas lang ako para bumili ng isang pakete ng sigarilyo. Mary Wellington, hindi mo ba nakikita ang iyong sarili na marumi? Sunod-sunod na sigaw ni Greg ay namutla kay Mary. Maaaring dahil sa gulat o galit. Gayunpaman,
sa pagtingin sa kanyang hitsura, ang huli ay mas malamang. Sa oras na ito, si Mary ay hindi nagpakita ng anumang kahihiyan na nahuling mandaya. Sa halip, mas mariing nagmura siya, "Fine, I'll go out on a limb today and just admit it to you. Marami na akong nakasamang lalaki, ano? Sinong nagsabi sa'yo na napakawalang kwenta mo? Ang isang may kakayahang lalaki ay makakahanap ng asawa at makakapagtabi rin ng ilan sa labas. Hindi ka kaya makikita mo lang ang asawa mong lumabas at maghanap ng bagong lalaki araw-araw. Kung may kakayahan ka, bakit hindi mo ako hiwalayan? Maaari kitang palayasin kaagad sa bahay. Sa oras na iyon, malilimos ka sa lansangan. Tingnan ko kung ano ang magagawa mo." Ang mga salita ni Mary ay parang isang kutsilyo na tumusok sa natitira sa maliit na pagpapahalaga sa sarili ni Greg. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Mary na may dugong mga mata, na sana'y lamunin niya ng buhay ang babaeng ito. Dahil sa galit ay nanginag ang katawan ni Greg, at tila pilit na pinipigilan ang udyok na sumabog ng tuluyan. Nang makita ang itsura ni Greg, napangisi si Mary at nag-cross arms habang malamig na sinabi, "You don't dare to, right? Nasabi ko nang ang lalaki ka na walang bola. Mayroon kang anatomy ng isang tao ngunit hindi ang mga ambisyon at kakayahan ng isang tao. Takot ka na kapag narinig mong palalayasin kita sa bahay. Payag ka bang isuko ang malaking bahay na iyon? Handa ka bang isuko ang Audi na iyon? Ikaw ay hindi, binigay ko sa'yo lahat yan. Maaari kong gantimpalaan ang mga bagay na ito sa isang aso at maaari kong ibalik ang mga ito ng kasing dali. So, you should just do your part properly. Kung aasarin mo ako muli, maaari mong aipak ang iyong mga bag at mag-F*** off. Ngayon, ibalik mo ang iyong asterisk sa iyong mga gawain ngayon at huwag mo na akong hayaang makita ka muli sa mga mababang buhay, naririnig mo ba ako? Umuwi ka na ngayon." Lalong lumakas ang panginginig ng katawan ni Greg, at halos mabali ang ngipin nito sa sobrang pagngangalit ng mga ngipin. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang hindi pa nagagawang pakikibaka. Nais niyang suntukin si Maria sa pisngi, dumura sa mukha, at sabihin sa kanya na siya ang dapat na mawala. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Ganunpaman, para pagbigyan na lang niya ng ganito, natakot si Greg na mamatay siya sa galit. Lalo na't ang lahat ng ito ay nangyayari sa harap ni Jasper, ang childhood friend na pinakainalagaan niya. Hindi payag si Greg na makita ni Jasper ang estado niya ngayon na mas miserable pa sa aso. "Bakit nandito ka pa? Nainom mo na ba ang sarili mo ng kalokohan?" "Anong kalokohan?" Malamig na sabi ni Mary. Sa gitna ng mabilis na paghinga ni Greg, tumayo si Jasper. "Greg, maupo ka. Hindi pa tayo tapos uminom." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 960. Noong una, walang intensyon si Jasper na makialam sa paggamit nito. Iyon ay dahil gaano man kalabisan si Mary, o gaano man ang paghihirap ni Greg dahil sa kanyang mga kahinaan, ito ang mga gawaing pambahay ng mag-asawa. Bilang isang bystander, halos hindi angkop para sa kanya na sabihin ang anumang bagay. Gaano man sila kalapit bilang magkaibigan, pinakabawal na makialam sa mga usapan ng ibang pamilya. Not to mention the relationship between Jasper and Greg. Bagaman halos lumaki silang magkasama, iyon ay sa nakaraan, pagkatapos ng lahat. Bagamat hindi sila pamilyar tulad ng mga estranghero, nakaranas sila ng iba't ibang paglaki at pagbabago. Magtatagal pa bago sila maging close noong teenager years nila. Gayunpaman, ang mga salita at kilo ni Mary, kasama ang tugon ni Greg, ay hindi na nakita ni Jasper. Anuman ang anumang bagay, dahil lamang sa hinala niya na si Mary Wellington ay may kinalaman sa paggamit ng kanyang shipyard, naging determinado si Jasper na makarating sa ilalim nito. Nang magsalita si Jasper ay agad siyang binigyan ni Mary ng patagilid na tingin. "Sino ka? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita dito?" Ngumisi si Mary. "Best friend ako ni Greg. Nakaupo kami dito at nag-iinuman at nag-uusap, ngunit nagsimula kang sumigaw sa sandaling pumasok ka. Hindi ka ba nakapag-aral ng maayos mula noong bata ka pa?" Sagot naman ni Jasper. Galit na galit si Mary at sumigaw, "Sinasabi mo ba na hindi ako nakapag-aral? Ito ay makikita sa iyong mga aksyon. Kailangan ko bang sabihin ito ng malakas? O hindi mo ba talaga alam?
Nang marinig ang mga salita ni Jasper, labis na nagalit si Mary kaya 3 beses lang siyang nakasabi ng mabuti. She continued, as expected of this lowlife na tinatawag mong kaibigan. Greg Costa, tingnan mo na lang ang ugali ng kaibigan mo. Sa pakikasama sa gayong tao, ano pa ang inaasahan mong makamit? Higit pa ba sa $200 ang mga damit na suot niya? Makakahanap ka lang ng kaunting ginhawa sa mga mahihirap na tao sa ilalim ng lipunan, tama ba? Namutla ang mukha ni Greg habang sinasabi, hindi ko kailangan na ituro mo ang kaibigan ko. Hindi inaasahan ni Mary na maglalakas loob si Greg na sawayin siya, kaya galit niyang sinabi, well, natuto ka ng magsalita pabalik, hindi ba? Ipapakita ko sa iyo. Sa sinabi nito, itinaas ni Mary ang kanyang kamay upang tumama sa bibig ni Greg, ngunit sa pagkakataong ito, ang nakataas na kamay ay hinarang ni Greg. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi pa ba sapat na natalo mo ako? Tinitigan ni Greg si Mary na parang gusto niyang lumunin siya ng buo at sinabing may halong paghinga. Natakot si Mary sa titig ni Greg. Siya ay isang babae, pagkatapos ng lahat, at si Greg ay isang matangkad na lalaki. Nagkaroon ng likas na pagkakaiba sa kanilang pisikal na sukat lamang. Nagpalaki ka na ng mga bola ngayon, hindi ba, Greg Costa? Sumisigaw si Mary habang umaarte na parang shrew, galit na kinakamot ng mga kuko si Greg. Gusto mo ba akong suntukin? Kung mayroon kang lakas ng loob, subukan at hawakan mo lang ako. Tatawagan ko ang aking ama at kapatid para patayin ka din ngayon. Nakatayo si Greg sa lugar na parang papat. Bagamat galit na galit, kinailangan niyang pigilan ang kanyang simbuyo ng damdamin at hinayaan si Maria na punatin ang kanyang damit. Maging ang mukha niya ay bakas din ng mga gasgas. Nang sa wakas ay mapagod na si Mary sa pagbuga, may kumatok sa pintuan ng tahimik na pribadong silid mula sa labas. Sinundan iyon ng boses ng lalaki na may makapal na foreign accent. Mary, tapos ka na ba sa negosyo mo? Dapat bumalik na tayo sa kwarto. Nang marinig ni na Mary at Greg ang boses na ito, nagbago ang mukha nilang dalawa. Ang ekspresyon ni Mary ay kinakabahan ngunit nasiyahan sa parehong oras, habang si Greg ay ganap na galit. Kanina pa pala nasa pintuan ang mataba na nasa katanghaliang gulang na kalong-kalong si Mary, at pumunta rito si Mary kasama ang kanyang kasintahan. Naramdaman ni Greg ang sukdulang kahihiyan. Ang bagay na ito ay nasaktan siya ng higit 10 sampal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 961. Darating, sigaw ni Mary sa pintuan, ang kanyang mapanlokong boses ay lubos na kaibahan sa nangingibabaw na ugali na karaniwan niyang ginagamit kay Greg. Hehe, nasa loob din ba ang asawa mo? Hayaan mong makilala ko siya. Nagsalita ang lalaki sa labas bago diretsyong binuksan ang pinto. Pinagmamasdan ni na Jasper at Greg ang isang chubby middle-aged na lalaki na buong pagmamalaki na pumasok sa private room. Ang lalaki ay hindi nagpakita ng reserba nang pumasok siya sa silid at direktang inabot upang hilahin si Mary sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay bumaling siya kina Greg at Jasper, ang dating mukhang hiyang-hiya, at mapaglarong ngumisi. Alin ang asawa mo? Walang pagtutol na nakasandal si Mary sa dibdib ng lalaki at nagpout bago tinuro si Greg. Itong walang kwentang basura dito. Tumawa ng malakas ang lalaki at nagunat ng maanghang na kamay habang kausap si Greg, so asawa ka ni Mary. Kumusta? Ako si Baxter Daniels, mula sa Harbor City. Tinitiyak ko sa iyo na ang iyong asawa ay lubos na naaaliw sa kanyang pananatili nitong mga nakaraang araw. Naiinggit ako sa iyo, alam mo ba? Hahaha. Sa paraan ng pag-arte ni Baxter, halatang-halata na pumunta siya rito na may balak na ipahiya si Greg. Inakbayan ni Baxter ang asawa ni Greg, pero nagkusa pa rin siyang makipagkamay kay Greg. Kung hindi dahil sa nakakagulat na mga salita ni Baxter, sino mang makakakita sa eksena ay maniniwala na si Mary talaga ang asawa ni Baxter sa halip na kay Greg. May namumuong ugat sa noo ni Greg nang itinoon ng lalaki ang kanyang tingin sa nakabitin na kamay ni Baxter. Napakuyom ang panga, ang katigasan ng ulo at dignidad ni Greg ay hindi pumayag na makipagkamay siya. Ang pagnanais na bugbugin ang mapangalunya na baboy sa harap ng kanyang mga mata hanggang mamatay ay nanag sa kanya. Pinandilatan ni Mary si Greg at malakas na sumigaw, "Don't you dare offend Mr. Daniels, walang kwentang basura.
Hihiwalayan na agad kita kung sa huli sinisisi niya ako. Sisiguraduhin kong aalis ka na wala sa pangalan mo. Nagpatuloy si Mary sa pagsasalita ng walang pakialam sa ibang tao sa silid, hindi naman ito ang unang pagkakataon na niloko kita. Just humor Mr. Daniels and shake his hand para makamove on na tayong lahat dito. Ang sinumang may moral o etika ay hindi dapat makapagsalita ng ganoong bagay. Gayunpaman, narito si Maria, nagsasalita na para bang wala siyang ginawang mali. Nanatiling nakabitin ang kamay ni Baxter sa himpapawid. Hindi naman nagalit ang lalaki habang tumawa ng malakas, exactly. Nasa iisang field, tayo diba? Ang aking mga kamay ay gumugol ng mahabang panahon sa mga bisig ng iyong asawa, hiling ito at hindi mo rin siya direktang hinahawakan. Bilang mga lalaki, dapat tayong maging mas bukas palad at bukas isip. Narl narl. Ito ang tunog ng pag-ground ni Greg sa kanyang mga bagang. Namumula ang kanyang mga mata at bahagyang nanginginig ang lalaki. Kinulong ni Greg ang kanyang mga kamao, pakiramdam niya ay ilang sandali pa ay mabibiyak na siya. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Greg. Kamay kanya kung ayaw mong itaboy kita palabas ng bahay namin. Galit at mabangis na sigaw ni Mary kay Greg nang mapansin niyang nagsisimula ng maglaho ang ngiti ni Baxter. Nanginginig ang kamay ni Greg at nagsimula itong bumangon ng dahan-dahan. Tila sumuko si Greg sa hinihingi ng asawa. Greg, huwag mo akong mawalan ng respeto sa iyo. Narinig sa gilid ang malamig na tono ni Jasper. Nanlamig ang kamay ni Greg sa himpapawid nang lumingon siya kay Jasper. Ang mga mata ni Greg ay isang tanawin. Namumula sa labis na galit at kahihiyan, ang mga mata ng lalaki ay lumuluhan na parang pinipilit sa kanyang mga limitasyon, ilang sandali pa mula sa pagkasira. Nanlamig ang ekspresyon ni Mary at napasigaw siya kay Jasper. Wala kang karapatang sumama sa usapan. Maliligaw ka kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, o sisiguraduhin kung hindi mo naiiwan ng buhay ang Brack County. Maaaring alisin ka ng pamilya ng aking ina sa Brack County anumang oras, at walang makakahanap sa iyo. May isang taong mula sa pamilyang Zion ang nagsabi sa akin ng parehong bagay noon, pagkatapos ay tumakas ang buong pamilya sa karagatan. Walang pakialam na wika ni Jasper bago siya lumapit kay Baxter. Inilabas ni Jasper ang kanyang name card at inilagay ito sa kamay ni Baxter, ang parehong nakabitin sa himpapawid na naghihintay na kalugan ito ni Greg. Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ay Lane, Jasper Lane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 962. Jasper Lane. Masasabi ko na mahirap kang tao sa pangalan mo. Tinuya siya ni Mary, hindi ako makapaniwala na ginawa mo ang iyong sarili ng name card dahil lang sa nakita mong ginagawa ito ng ibang tao. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Sino pa rin ang gusto ng iyong name card? I-save mo ang pera at gamitin ito para makabili ng maayos na damit, pwede ba? Gayunpaman, hindi napansin ni Mary na sa tabi niya, natigilan si Baxter nang marinig ang pangalang Jasper Lane. Habang ang kasalukuyang katayuan ni Jasper ay hindi pa umabot sa punto ng pagiging isang sambahayan na pangalan, ang kanyang pangalan ay hindi kakaiba sa mga may sapat na mataas na ranggo at impluwensya. Ito ay hindi naiiba para kay Baxter, ang mukha ng isang malaking kumpanya sa sektor ng transportasyon ng Harbor City. Alam na alam ni Baxter na ang kahilingan ng pamilya Lo ang dahilan kung bakit nag-order pa ang kanyang superior sa shipyard hanggang sa Brack County. Kung kanino ang pamilya ng batas ang humiling para sa. Ito ay walang iba kundi si Jasper Lane. Bilang isang kinatawan lamang, ang katayuan ni Baxter ay hindi pa umabot sa parehong taas ng kanyang superior, ang pamilya ng Lo, o si Jasper. Kaya, wala siyang ideya kung ano ang ipinahihiwatig ng pagkakakilanlan ni Jasper. Gayunpaman, naunawaan ni Baxter na ang katayuan ni Jasper ay naglagay sa kanya sa hindi bababa sa pantay na katayuan sa kanyang sariling superior, na nangangahulugan na ito ay isang mabigat na big shot na si Baxter na hindi kayang saktan. Agad na nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Baxter. Sa loob-loob, sumigaw ang lalaki. *6. Sa lahat ng tao sa mundo, dapat siya iyon. Inilipat niya ang tingin sa name card na nasa kamay niya. Ito ay isang simpleng name card, isang walang nakasisilaw na dekorasyon na tumatakip sa bawat sulok. Jasper Lane, presidente ng JW Capital LLC.
Sa ibaba nito ay isang personal na contact number at isang landline para sa kanyang telepono sa opisina. Ang lahat ng ito ay isinulat sa simpleng Samrish, nang walang anumang salin sa Ingles na laganap noong mga panahong iyon. Sa isang iglap, nawala ang kulay sa mukha ni Baxter. Mayroong maraming mga Jasper sa buong mundo, ngunit mayroon lamang isang JW Capital. Isang matalinghagang kamay ang humawak sa lalamunan ni Baxter habang iniisip kung sino ang nagpatay ng aircon sa private room. Nagsimula siyang makaramdam ng kakapusan ng hininga. Wala namang masama sa pagiging mahirap. Ang minamaliit ko ay ang mga taong tulad mo na patuloy na umaasta na parang marangal kapag nabalian ka bilang mga bola. Katulad ni Greg, ang walang kwentang karumihan. Tingnan ng mabuti ang iyong sarili bago ka magsimulang sumunod sa ibang tao at mamigay ng mga name card. Nakakatawa. Patuloy na kinukutya ni Mary si Jasper. Gayunpaman, sa susunod na sandali, inalis ni Baxter ang kanyang walang pakialam na kamay sa kanyang paligid na para bang nakuryente siya. Para bang si Mary, na dati pa ring pinahahalagahan, ay naging isang kasuklam-suklam na peste. Lumingon si Mary upang tingnan si Baxter na nalilito, ngunit nakasalubong lamang niya ang isang mabilog na mukha na nagyelo at walang kulay. Ano ba kasing pawis mo, Mr. Daniels? Nag-iinit ba ang pakiramdam mo? Curious na tanong ni Mary. Hindi siya pinansin ni Baxter at pilit na ngumiti kay Jasper habang nagsasalita, "Ako, Mr. Lane." Walang pakialam na pinutol ni Jasper si Baxter, "Mr. Daniels, ang may-ari nito." Hindi, empleyado lang ako. Hindi na kailangan ng ganoong titulo." Napaluha si Baxter sa sobrang takot niya. Nabaliw siya sa kung ano ang mangyayari kung matuklasan ni Jasper na sinabi niya sa lahat na siya ang may-ari ng kumpanya para lang siya ay magmukhang cool sa mainlands at sipsipin si Mary at ang kanyang pamilya na tuyo. May katuturan. Pagkatapos ng lahat, wala akong matandaan na isang Mr. Daniels na nagmamay-ari ng Open Sea Shipping Transportations. Ang superior mo dapat si Mr. Heath, tama ba? Kamusta ang matanda? Nakangiting tanong ni Jasper. Magaling siya, malakas pa rin at malusog, pinunasan ni Baxter ang pawis sa kanyang noo at nagsalita. Mr. Tumatanda na si Heath, at maraming responsibilidad na maaaring papalitan niya ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit sigurado akong si Mr. Heath ay nagtitiwala lamang sa matatalinong tao, hindi mo ba sasabihin, Mr. Daniels? Lumunok si Baxter at instinctive na umiwas ng tingin. Hindi siya naglakas loob na salubungin ang matalim na titig ni Jasper habang tumutugon ito, tuyo ang bibig. Oo, syempre. May kailangan kaming pag-usapan ng kaibigan ko. Kung wala ng iba, pwede mo bang ilayo ang babaeng ito habang nag-uusap kami ng kaibigan ko, Mr. Daniels? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 963. Halos tumawa ng malakas si Mary sa sinabi ni Jasper. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo, dahil lang sa naging magalang si Mr. Daniel sa iyo ay nangangahulugan na maaari mong samantalahin siya. Ilabas mo ang babaeng ito. Hindi mo talaga alam kung kailan titigil, hindi ba? Hindi ko kilala ang babaeng ito. Ang boses ni Baxter ay umalangaw-ngaw, pinutol si Mary. Natigilan si Mary. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya maiwasang maramdaman na takot si Baxter kay Jasper. Iyon ay magiging ganap na imposible. Si Baxter ay nagmamay-ari ng pinakamahusay na kumpanya ng transportasyon ng Harbor City, ang Open Sea Shipping Transportations. Ngunit sino si Jasper? Hindi alam ni Mary ang sagot dyan, ngunit natitiyak niya na walang kapansin-pansing kaibigan si Greg. Aalis na ako, ngayon din. Walang pakialam si Baxter, dahil ang gusto lang niyang gawin ngayon ay makatakas. Pakiramdam niya, habang tumatagal ang tingin niya kay Jasper, mas nasa panganib siya. Alam niyang matatapos na ang kanyang buhay kung ang mga balitang nakapaligid sa kanyang paghingi sa pamilya ng Wellington ay madala sa pampublikong limelight. Sa takot, tumalikod si Baxter at tumakbo. Sigaw ni Mary at galit na sinundan siya, hindi pinansin sina Greg at Jasper. Habang hinahabol niya ito, mas mabilis na tumakbo si Baxter sa takot na may mapagtanto si Jasper. Naging yelo ang tingin ni Jasper sa direksyon ng kanilang pag-urong na mga figure hanggang sa hindi na makita ang dalawa. Paglingon,
tiningnan ni Jasper ang isang nahihiyang Greg na may panibagong katahimikan at sinabing, maghiwalay ka na, Greg. Nanatiling nakayuko si Greg ngunit hindi sumagot. Gulong-gulo ang isip niya at hindi niya namalayan ang marami sa mga detalye kanina. Kahit na napagtanto niya ang mga detalyeng iyon, wala siyang kakayahan sa pag-iisip na pag-isipan ang mga iyon. Hinayla ni Jasper ang isang upuan at umupo bago siya nagsalita, ganoon din ang sinabi mo sa akin noong kasama ko pa si Penelope. Ang ginagawa ko lang ay paulit-ulit ang iyong payo. Kayong dalawa ay hindi ang parehong uri ng tao. Hindi siya ang para sayo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Greg at tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. Ang kanyang tuyong boses ay naalis mula sa mga puwang sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ngunit ano ang gagawin ko ngayon? F***sacker mo. Nagalit si Jasper sa walang kwentang ugali ni Greg. Hinawakan ni Jasper ang kamay ni Greg at umungol sa kanya, may mga kamay at binti ka, di ba? Lalaki ka walang paraan na hindi ka makakahanap ng buhay. Magsimula sa simula kung kailangan mo, magtrabaho para sa mga tao, kumita ng pera. Para saan pa ang pabahay at mga sasakyan? Lalaki ka at kung hindi ka makamove on dito, hindi ko na alam kung paano pa kita irerespeto. Isang salita, Greg, isang salita lang ang kailangan mo. Sabihin mo sa akin na handa kang umalis dito at bibigyan kita ng bagong simula sa buhay. Matiim na tinitigan ni Jasper si Greg at mariing nagsalita. Sa sandaling iyon, si Greg ay ganap na walang ideya kung ano ang implikasyon ng mga salita ni Jasper. Kung lumabas ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Si Jasper ay hindi nag-alok ng pagpipiliang ito dahil siya ay isang santo, ngunit sa halip ay alam niya na si Greg ay isang may kakayahang tao. Si Greg ay may maraming talento at tapang pagdating sa pamamahala ng isang negosyo, at ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon. Hindi man lang nailigtas ni Jasper ang kanyang sarili sa kanyang nakaraang buhay, kaya wala na siyang magagawa noon. Gayunpaman, ngayon ay kaya niyang ibigay kay Greg ang pagkakataong kailangan niya. Pero kung hindi ka makamove on, then forget it. Maaari kang magpatuloy sa paglulubog sa awa sa sarili at walang magawa. Kung ganoon, hindi na rin kita sasama. Mukhang nasaktan si Greg matapos marinig ang sinabi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 664. Isipin mo ang anak mo. Gusto mo bang lumaki ang iyong anak at malaman kung anong uri ng ama ang mayroon siya? Isang ama na wala ng iba kundi ang aso ng kanyang ina, pinilit na kumuha ng kahihiyan at mamuhay sa anino. Ang mga salita ni Jasper ay tumama kay Greg na parang kidlat. Umangat ang ulo ni Greg at tinitigan si Jasper habang sinasagot, hindi. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kung gayon, magdesisyon ka na, sabi ni Jasper. Kumuyam ang panga ni Greg at mariing sumagot, oo, tama ka. Kahit hindi para sa sarili ko, kailangan kong isipin ang anak ko. I can't let him learn that he has such a useless dad when he grown up. Mas gugustuhin kong sabihin sa kanya na namatay ang kanyang ina kaysa ipaalam sa kanya kung anong klaseng babae talaga ang kanyang ina. Kaya magdesisyon ka. Hinawakan ni Jasper ang balikat ni Greg. Hihiwalayan ko siya. Kuwit. Kasabay nito, galit na sinusubukan ni Mary na patuloyin si Baxter. Di ba sabi mo mananatili ka pa ng ilang araw, Mr. Daniels? Bakit ka nagmamadaling bumalik sa Harbor City? Wala sa mood si Baxter para sa anumang bagay na kinasasangkutan ng nakakaakit na babae sa harap ng kanyang mga mata, at naiinis siyang tumahol. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang intensyon mo at ng iyong pamilya. Gusto mo lang pirmahan ko ang mga papeles at iutos sa iyo, di ba? Pero hindi ako nakakapagdesisyon ng mga bagay na ganyan. Wala pang sinasabi sa akin ang kumpanya, at ayaw kong manatili rito. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Mary at agad siyang sumagot, you can't do that, Mr. Daniels. Kami ng aking pamilya ay masaya na at handa nang pumirma sa kontrata. Hindi banggitin na marami na kaming nagawang paghahanda para sa order. Ito ang huling hakbang. Di ba sabi mo okay lang? Baxter scoffed and replied, mabuti naman dati, pero tingnan mo man lang kung sino ang kara-rating lang. There's no way I would dare to stick around while he's here. Mababaliw ako kapag nalaman niya ang tungkol dito. Anong tao? Walang espesyal na tao dito. Natarante si Mary.
Nakaramdam ng inis si Baxter nang makita niya ang pagkalito sa mukha ni Mary. Hindi siya makapaniwala na nakipagtalik siya sa isang babaeng puro itsura at walang utak. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Mary ay magaling sa kama, si Baxter ay itinabi siya at umalis noon pa man. Good luck. Pagkatapos ay tumalikod si Baxter at umalis nang hindi lumilingon. Nagngangalit si Mary sa pagkadismaya habang pinagmamasdan si Baxter na umalis. Ang mga benepisyo, kasama ang kanyang katawan, na ibinigay niya sa kanya nitong mga nakaraang araw ay walang kabuluhan. Baxter Daniels, galit na sigaw ni Mary. Ire-report ko agad sa kumpanya mo ang mga ginawa mo kung aalis ka na. Worst comes to worst, magkahiwalay tayo ng landas. Baka hindi makuha ng pamilya ko ang order mo, pero tatanggalin ka ng superior mo. Pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon. Ang ekspresyon ng mukha ni Baxter ay nagbago ng husto nang marinig niya ang sinabi ni Mary, at lumingon siya kay Mary. Tinatakot mo ba ako? How dare you threaten me, B*H ka? Nagsalita si Mary nang may sapilitang kalmado, mananatili ako sa iyo kung handa kang magtrabaho sa amin at pumirma sa kontrata. Ibibigay ko sa iyo kung ano ang gusto mo, kasama na ang 500,000 na ipinangako ko. Pero kung aalis ka ngayon, magiging walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap ng pamilya ko dito. Kaya naman, hindi mo ako masisisi sa pananakot ko sa iyo. Kung mayroon man, sisihin ang iyong sariling kasakiman. Hindi magiging maayos ang plano natin kung hindi ka pumayag. Hiniling na ng kumpanya na tapusin na natin ang kontrata sa shipyard ng matandang Lane na iyon, at pipirmahan mo na kami ng kontrata. Gayunpaman, dito ka aalis. Sabihin mo sa akin, paano ka namin pakakawalan ng ganoon lang, Ham? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 965. Nagmura si Baxter sa galit, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Alam niyang susundan siya ng pamilyang Wellington kung aalis siya ngayon. Sa sandaling malaman ng kumpanya sa Harbor City ang ganoong balita, masisira siya. Sa kabila nito, nang maisip niya si Jasper, hindi rin naglakas loob si Baxter na manatili. Naipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, tunay na naunawaan ni Baxter kung ano ang ibig sabihin ng paghukay ng sariling libingan. Sa pag-iisip, malungkot siyang sumagot, babalik ako sa kumpanya para mapabilis ang proseso. Sa kasunduan ng kumpanya, babalik ako para pirmahan agad ang kontrata. Dapat hindi pa tayo magkikita nun kaya babalik na ako sa hotel ngayon. Mangyaring hintayin ang aking mensahe. Dahil doon, nagmamadaling umalis si Baxter. Napasimangot si Mary habang pinagmamasdan si Baxter na umalis at tahimik siyang minumura, dampig. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo pa kayang panatilihin ang mapagmataas na pagkilos na ito. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Mary. Nang makitang ang kanyang ina iyon, hindi na nag-isip pa si Mary. Bago pa makapagsalita si Mary, umalangaw-ngaw ang sigaw ng isang nasa katanghaliang gulang na babae mula sa mga speaker. Nabaliw na ba si Greg, Mary? Ganyan dapat. Humanap ka ng kadena at itali mo kung ganoon, huwag mong hayaang saktan niya ang apo ko. Nagulat si Mary sa kanyang narinig at mabilis na nagtanong, ano ang nangyari, Nay? Huminahon ka at sabihin mo sa akin ng dahan-dahan. Ang walang kwentang basurang tulad ni Greg ay hinding-hindi maglalakas loob na saktan ka. Anong nangyari? Huwag na huwag kang maglalakas loob na saktan ako. Muntik na niya akong suntukin kanina. Naglalakad ako sa tapat ng bahay mo at napagdesisyonan kung i-check-in ang apo ko, pero sinong mag-aakala na si Greg, ang galit na asong ito ay nagsabi na gusto niya ng diborsyo at ilalayo niya ang bata. Umuwi ka na, tatawagan ko kapatid mo. Wala nang respeto si Greg sa sino man ngayon. Natapos kaagad ang tawag pagkatapos nito. Parehong nagulat at nagalit si Mary sa nilalaman ng tawag sa telepono. Nagulat siya na si Greg ay naglakas loob na magmungkahi ng diborsyo at kunin ang bata, ngunit nagalit sa kung gaano kawalang utang na loob si Greg. Ganun pa man, wala nang kwenta ang sasabihin ngayon, kaya agad na sumakay si Mary sa kanyang sasakyan at walang kausap na umuwi. Kuwit, kasabay nito, sa bahay ni Greg, kasalukuyang nakatayo sa gilid si Jasper na may malamig na tingin sa kanyang mga mata habang ang isang babaeng nasa edad 50, na may bloated figure at natatakpan ng alahas, ay nakaturo kay Greg at pinagalitan. Sino ka sa tingin mo, Greg?
Si Ter ay aking apo, siya ay isang Wellington. Wala siyang kinalaman sa iyo, Greg Costa. Gusto mong umalis? Sige, mawala ka. Pero walang paraan na papayagan kitang isama si Ter. Papatayin kita pag ginawa mo. Yun grateful be asterisk starred. Matagal ka nang nakatira sa ilalim ng aming bubong, gamit ang aming mga appliances, at kumakain ng aming pagkain, at dito ka nagmumungkahi ng isang diborsyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hilingin iyon? Ha, kahit na makipagdiborsyo ka, hiwalayan ka pa rin ni Mary, hindi sa kabaligtaran. Sino ka sa tingin mo? Kalong-kalong ni Greg ang umiiyak na bata at malamig na tinitigan ang biyenan na patuloy na sumisigaw at nanonambat sa kanya. Sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto kung paano siya nakagawa ng tamang desisyon sa pamamagitan ng pakikinig kay Jasper. Ang diborsyo na ito ay matagal nang natapos. Ginugol niya ang mga nakaraang taon sa pagtitiis ng walang katapusang paratang at kahihiyan sa sambahayan na ito. Ngayon, sa wakas ay nagpasya na siya na hindi na niya titiisin ang ganitong pagmamaltrato kailanman. Ako ang tatay ni Therese. Bakit hindi ko siya maisama? Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo, ni wala akong pakialam kung sino ang hiwalayan. Hindi ito makakapidyo sa akin na isama ang aking anak, at papalitan ko rin ang kanyang apelyido. Siya ay magiging isang Costa, tulad ko. Sa wakas ay naipahayag ni Greg ang mga salitang itinago niya sa loob ng maraming taon. Ngayon na sa wakas ay nasa labas na sila, nakaramdam siya ng labis na kaganhawahan at kalmado. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 966. Si Greg lang ang relax na tao sa kwarto. Galit na galit ang kanyang biyenan na nakatayo sa kanyang harapan. Apoy na sana siya nang sumigaw sa kanya ang lalaking inuutusan niya noon na parang aso all these years. Wow, ang ungrateful be asterisk starred mo. Nagiging matapang ka ngayon ha. After spending your days leeching off my family, ngayon naglakas loob ka pang kausapin ako. Sinampal niya sa mukha si Greg habang nagsasalita. Hindi nagtago o nagprotesta si Greg habang umalangaw-ngaw ang malakas na sampal sa silid ng madikit ang mukha nito. Kitang-kita ang silwete ng palad sa kanyang pisngi, ngunit sa kabila nito, nakakatakot ang lamig ng mga mata ni Greg. Hindi ko alam kung ilang sampal na ito ang tiniis ko sa iyo at sa anak mo noong nakaraang taon. Ang iyong pamilya ay kumakain ng magkasama, ngunit wala akong karapatang kumain sa hapag kasama mo at maaari lamang kumain sa kusina kasama ang mga kasambahay. Kapag nag-chat at nagtatawanan kayo, wala rin akong karapatang sumama. Ang tanging magagawa ko lang ay maglinis, at gumawa ng mga gawain sa tabi. Maging ang mga kasambahay na iyon ay nakakapag-clock out at nagpapahinga, habang ako ay kailangang utusan ng 24 na oras sa isang araw. Sinaktan at pinapagalitan mo ako anuman ang mood mo. Lahat ng mga ito ay tiniis ko sa loob ng maraming taon. Pero hindi na ako pupunta. Ang huling pangungusap ni Greg ay mahalagang isang dagandong. Isa na nagpagulat sa kanyang biyenan. Gaya ng sinabi ni Greg, natanggap niya ang lahat ng pagmamaltrato ng may tahimik na pagbibitiw. Maging ang pamilyang Wellington ay nasanay na sa pagkakaroon ng isang tao na maaari nilang orderin ng walang katapusan. Gayunpaman, nakipagtalo sa kanila si Greg ngayon. Nanlaban siya. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Hindi rin makapasok sa bahay si Maria at ang binata. Ano bang pinagsasabi mo, Greg? Anong ugali mo sa nanay ko? Sigaw ni Mary kay Greg. Madilim din ang ekspresyon ng mukha ng binata na kasama niyang pumasok sa kwarto. Malamig niyang tinitigan si Greg at sinabing, may death wish ka, di ba Greg? Narito na kayong dalawa sa wakas, sigaw ng babae nang makita niya ang dalawa, na para bang sila ang kanyang mga tagapagligtas. Halika, tulungan mo ako, Sean. Muntik na akong matamaan ng B***starred na ito bago ka dumating. Galit na galit si Sean at itinaas niya ang kamay para sampilan si Greg. F***Epstein walang kwentang basura. How dare you hit my mom? Gayunpaman, hinawakan ni Greg ang palso ni Sean bago pa siya sumampal ng huli. Hinawakan niya ang kamay sa ere at ayaw niyang bitawan ito. Yung sampal na binigay sa akin ng mama mo ang huling sampal na titiisin ko. Hindi ko nahahayaang may sumampal sa akin. Napangiwi si Greg. Nagpumigla si Sean pero napagtanto niyang hindi niya maalis ang kamay niya sa pagkakahawak ni Greg.
Gumapang ang takot sa loob niya at galit na galit siyang nagsalita, hayaan mo. Naririnig mo ba ako? Sa pagkakataong iyon, sumulpat din si Mary at sinimulang hawakan at hilahin si Greg. Bitawan mo ang kapatid ko. Wala ka ng respeto sa sino man sa amin ngayon, di ba? Ngumisi si Greg at itinabi ang kamay ni Sean bago siya malamig na bumaling kay Mary, ituloy mo ang paghila at sasampalin din kita. Tinitigan siya ni Mary na hindi makapaniwala. Hindi ka mangangahas. Sige, subukan mo. Mabangis na umungol si Sean, who the F** sick do you think you are? Sige at subukan mo. Sampal. Isang sampal. Isang malakas na sampal. Ang mga tunog ng sampal ay karaniwan sa pamilyang ito. Kahit na lahat sila ay ibinigay kay Greg ng pamilya Wellington. Ito ang tanging sampal na ibinigay ni Greg sa isang tao mula sa pamilyang Wellington. Hinawakan ni Mary ang pisngi niya at natakot na tinitigan si Greg na para bang hindi niya kilala ang lalaking nasa harapan niya. Sinaktan mo ako. Sinaktan mo talaga ako. How dare you hit me, you piece of trash. Nakakalokong sigaw ni Mary. Parehong natigilan si Sean at ang kanyang ina. Walang inaasahan na sasampalin siya ni Greg. Malamig na tinitigan ni Greg ang pamilya at nagsalita, siguro nabaliw ako sa pagtitiis nitong pagpapahirap mula sa pamilya mo ng matagal. I've decided na hindi na ako magtitiis, kaya mas maganda kung mas magalang ka sa akin. Then again, wala akong pakialam kung magalang ka o hindi. Hindi na mahalaga sa akin dahil gusto ko ng hiwalayan, Mary. Ngayon din. Tulad ng sinabi mo, lahat ng bagay dito ay sa iyo. Gayunpaman, wala akong pakialam tungkol sa pagkuha ng anuman. Ang dinadala ko lang ay ang anak kong si Therese. Hindi makapaniwalang tumingin si Mary kay Greg at sumigaw, wala ka ng iba kundi isang hamak na kung iiwan mo ang pamilya Wellington. Wala ka man lang lugar para mamalamos. Hindi ka maglalakas loob na humingi ng divorce. Hindi nagatubili si Mary sa pag-alis ni Greg. Nahiya lang siya sa katotohanang si Greg ang unang nagsuggest nito. Masisira ang imahe niya kung may lumabas na balita na si Greg ang gustong iwan siya. Malamig na tiningnan ni Sean si Greg at ngumisi, tingin mo talaga ang she** mo, no, Greg. Ang tanging diborsyo na nakukuha mo ay kung hihiwalayan ka ni Mary, hindi ang kabaligtaran. Maaari kang mangarap kung sa tingin mo ay hahayaan kitang dalhin ang mga bata sa iyo. Alam mo talaga kung ano ang kaya ng pamilyang Wellington dito sa Brock County. Sisiguraduhin kong hindi mo makikita ang pagsikat ng araw bukas kung ililibre mo ako. Sa palagay mo ang pamilya Wellington ay higit sa batas. Boses ni Jasper ang umalangaw mula sa sulok ng kwarto. Lumapit si Jasper para tumabi kay Greg. Casual na sumilip sa tatlong miyembro ng pamilyang Wellington, nagsalita si Jasper sa mahinahong tono. Kung ako ang tatanungin mo, dapat matagal ka nang hiniwalayan ni Greg. Kahit na sa tingin ko ang isang diborsyo ay matagal na. Ang ginagawa lang ninyo ay tawagin siyang basura at banta ang kanyang buhay, hindi ba? Masyadong mataas ang iniisip ninyo sa inyong sarili. Pinandilatan ni Mary si Jasper at sumigaw, ikaw pala. Ikaw ang lalaki. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, pero iba na talaga ang kinikilos ni Greg simula nang dumating ka. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit binabalaan kita, mamamatay ka sa isang kalunos-lunos na kamatayan kung ipasok mo ang iyong ilong sa negosyo ng pamilyang Wellington. Madilim na tinitigan ni Sean si Jasper at nagsalita. Hindi ako interesado sa negosyo ng pamilyang Wellington. Gayunpaman, kung may kinalaman ito sa aking kaibigan, walang paraan na ako ay tatayo at panoorin mong year-okan ang lahat sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 967. Natawa si Sean at ang kanyang pamilya sa sinabi ni Jasper. Saan ka nang galing, weirdo ka? Umaarte na parang big shot ka. Sino ka sa tingin mo? Sinilip ni Sean si Jasper mula sa gilid ng kanyang mata, nanunuya ang ekspresyon nito. Hindi ko talaga maintindihan kung paano magkakaroon ng mga taong handang magsalita ng malaki kapag hindi nila mabasa ang silid. Mayabang na pagsasalita ni Sean, I suggest na tingnan mo kung sino ang kausap mo bago ka magsimulang umarte na parang ikaw ang she**. Walang nang ahas na makipag-usap sa pamilyang Wellington ng ganoon sa Brock County. Kasabay nito, pinandilatan ni Mary si Greg at sinabing, mag-isip kang mabuti, Greg.
Lumabas ka na sa pintong ito at hindi na kita papapasukin kahit lumuhad ka at makaawa sa akin. Gaano ka kayang maging tanga? Ilang bagay lang ang sinabi niya at naghahanda ka na para umalis. Naisip mo na ba kung ano ang natitira sa iyo nang wala ang pamilyang Wellington? Wala kang makukuha kung wala kami. Hindi ka man lang tatanggapin para sa construction labor dahil mas malaki ang gastos mo sa kanila sa pagpapakain kaysa sa maibabalik mo. Ano pa nga ba ang kaya mong gawin, ha? Wala. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi kita binubuhay, mamamatay ka sa gutom sa lansangan sa isang araw. Malamig na tiningnan ni Greg si Mary at sumagot, mas gusto kong magutom at mamatay. Hindi inaasahan ni Mary na ganoon katatag si Greg sa kanyang desisyon. Dahil nasanay na si Greg na yumuko sa kanyang mga kapritsyo sa lahat ng oras, ang katigasan ng ulo niya ngayon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay. Biglang nagsalita ang mama ni Mary. Prominent ang pamilyang Wellington dito sa Brock County. Sapat na ang kahihiyan na dinanas namin nang ikasal si Mary sa iyo noon. Sinasabi mo sa akin na gusto mo ng diborsyo, ngayon tumigil na ang mga tao sa pangungutya sa amin. Ang pamilyang Wellington ay magiging isang katatawanan sa natitirang bahagi ng ating buhay kung ang balita tungkol dito ay lumalabas. Ang mga tao ay magtatapos sa haka-haka na si Mary Wellington ay natapon dahil napagod ka sa kanya. Hindi kayang mawala ng pamilyang Wellington ang ating reputasyon. Tumawa ng malakas si Greg, punong-puno ng disdain ang ekspresyon nito. Ano pa rin ang reputasyon ng pamilya Wellington? Alam ng lahat sa Brock County na ibinebenta ng pamilyang Wellington ang kanilang mga kababaihan para sa negosyo. Sa tingin mo hindi ko alam kung paano kayo pareho ni Mary. Tulad ng ina, tulad ng anak na babae. Ibinigay ninyong dalawa ang inyong sarili sa mga Zion, ang mag-ama, noong nandito pa sila para makapagpatuloy lang kayo sa negosyo. Alam ito ng lahat sa Brock County. Nagbago ang ekspresyon ni Mary at ng kanyang ina sa sinabi ni Greg. ****starred ka. Sino ang nagpaalam sa iyo na magsabi ng mga ganyan? Sigaw ni Mary. Ngumisi si Greg. Wala kang pag-alinlangan sa paggawa nito, kaya bakit may mga pag-aalinlangan sa akin na itinuro ito? Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo, ngunit ang diborsyo na ito ay hindi mapag-usapan. Pagkatapos ay binuhat ni Greg ang kanyang anak at sinenyasan na umalis. Gayunpaman, humakbang si Sean sa harapan ni Greg at bahagyang nagsalita, sa tingin mo nasaan ka? Sa tingin mo ay maaari kang magdulot ng kaguluhan at umalis ng ganoon lang. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Greg. Nakangiting tumingin si Sean kay Jasper at pinaikit ang mga mata. Kanina ka pa ba nagsasalita ng malaki, brat? Kung maglakas loob kang lumabas sa pintong ito ngayon, maipapangako ko sa iyo na may 2 bangkay na lumulutang sa dalampasigan ng Brock County bukas ng umaga. Pupunta ka ba hanggang sa pumatay ng mga tao? Tumawa si Jasper. Tumawa ng malakas si Sean at malungkot na sumagot, hindi naman. Ang pagpatay ay may mga kahihinatnan. Paano ako makakapatay ng tao? Pero laganap talaga ang mga aksidente nitong mga taon. Sinong magsasabing ligtas tayong lahat sa mga trahedya, Ham? Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni Jasper. Sumulyap si Jasper kay Sean at tinanggap ang tawag. Mr. Lane, ako ito, Lucas. Nahanap namin ang nunal. Nakikinig ako, sagot ni Jasper. Isa itong matandang empleyado na ilang dekada nang nagtatrabaho sa shipyard ng pamilya Zion. Siya ay isang lokal at nagtatrabaho sa shipyard sa loob ng maraming taon, kaya alam niya ang lugar tulad ng likod ng kanyang kamay. Ayon sa kanya, isang pamilyang Wellington mula sa Brock County ang nagpadala ng isang tao upang hanapin siya. Pinagtulungan nila siya sa isang grupo ng iba pang mga tao upang ipuslit ang mababang uri ng mga bakal na plato sa shipyard. Sinabi nila sa kanya na papatayin siya ng pamilyang Wellington kung hindi siya makikipagtulungan. Naghukay din ako ng ilang impormasyon tungkol sa pamilyang Wellington na ito, Mr. Lane, at parang may shipyard din sila sa Brock County. Ang dalawang ito ay ganap na monopolyo sa industriya ng paggawa ng barko sa Brock County. Noong nandoon pa ang pamilya Zion. Nang maalis mo ang pamilyang Zion, nagkaroon ng bakante sa merkado ng paggawa ng barko ng Brock County, Mr. Lane. Nagpasya ang pamilyang Wellington na kunin ang pagkakataong umunlad pa, at lumago ang kanilang mga ambisyon.
Ang pangunahing bagay ay ang kanilang reputasyon sa Brack County. Alam ko na ang tungkol dyan, tumingin si Jasper kay Sean habang mahinahong kausap si Lucas. Alam ko kung anong uri ng mga tao ang pamilya Wellington. Nasa Pioneer Era Garden ako, Block A, apartment 403. Dalhin mo siya. With that, binaba na ni Jasper ang phone. Anong ginagawa mo this time? Sinong dinadala mo? Pinandilatan ni Sean si Jasper at madilim na nagtanong. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sinulyapan ni Jasper si Sean bago ito bumaling para kausapin si Greg. Huwag ka munang umalis. Hindi namin malulutas ang anumang mga problema kung aalis kami ngayon. Dahil ang pagkakataon ay dumating ngayon, maaari rin nating ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Hindi na hinintay ni Jasper na sumagot si Greg bago niya inilabas ang phone niya at muling tumawag. Ilang sandali pa, nag-connect ang tawag. Mr. Heath, ako ito, Jasper. Haha, hello din sayo. Kamusta ka, Mr. Heath? Malusog at malakas pa rin. Oo. About sa nangyari that time, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Hinding-hindi ako magsisinungaling sa isang kaibigan. Dapat kong sabihin, Mr. Heath, ang taong ipinadala mo sa Brack County ay medyo may karakter. Anong ginawa niya? May nakipagsabuatan siya at nagbalak laban sa akin. Nagsinungaling siya sa akin at sa iyo, Mr. Heath. Sure, nasa Brack County ako ngayon. Hihintayin ko siya malalaman niya kung nasaan ako. Tinapos na ni Jasper ang tawag at tumingin kay Sean. Tila hindi mapakali ang huli habang mahinahong sinabi ni Jasper, gusto mong malaman kung sino ako, hindi ba? Masasabi ko na sa iyo ngayon kung gusto mo. Ako ang nagpapadala ng pag-iimpake ng mga Zion. Ang shipyard ng pamilya Zion ay isang bagay na ibinigay ko sa aking mga magulang para makapatay sila ng oras. Ang order para sa shipyard ay isang bagay na nakuha ko pagkatapos kong ilagay sa aking pangalan sa Harbor City. Sa madaling salita, nagplano ka sa isang tao para i-frame ang aking mga magulang, pagkatapos ay nagtrabaho kasama si Baxter upang lumikha ng perpektong dahilan upang tanggapin ang kontrata sa aking shipyard. Napagdaanan mo ang lahat ng iyon para makuha ng pamilyang Wellington ang kontrata. It's a good move, I have to admit. Pero hinihingi mo ba muna ang approval ko? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 968. Ang mga salita ni Jasper ay tumama kay Sean na parang kidlat. Napatingin ang lalaki kay Jasper na nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Napakaraming impormasyon na nakapaloob sa ilang pangungusap na iyon. Crush mo ang pamilya Zion. Iyo ang shipyard ng pamilya Zion. Sino ka? Napaungol si Sean sa parehong takot at galit. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Mary na may mali. Gayunpaman, hindi siya handa na maniwala sa kanyang bituka. Huwag mo siyang pakinggan, Sean, kaibigan lang siya ni Greg. Isipin mo, anong uri ng mga natitirang kaibigan ang maaaring mayroon si Greg? Narinig sana namin siya kung kasing lakas ng sinasabi niya, pero hindi namin ginawa. At saka, bakit walang sinabi si Greg tungkol dito noon pa? Alam mo kung anong klaseng tao si Greg. Payag siya at masaya na utusan siya basta ang ibig sabihin ay may bubong siya at makakain. Walang pakialam na sinulyapan ni Jasper si Mary. Wala man lang siyang mood para magpaliwanag ng kahit ano pagdating sa mga babaeng ganito. Sa kabila nito, maliwanag na nagpanik si Sean. Hindi tulad ni Mary, si Sean ang namamahala sa negosyo ng pamilyang Wellington. Alam niya ang panloob na gawain ng industriya tulad ng likod ng kanyang kamay. Kunin ang malaking kumpanya sa Harbor City, halimbawa. Habang naabot pa ni Sean ang antas ng kahalagahan para makipag-ugnayan sa may-ari ng kumpanya, alam niya lang na Heath ang apelyido ng may-ari. Ito ay isang bagay na alam lamang ng mga taong pamilyar sa industriya. Sigurado si Sean na sinabi ni Jasper ang totoo. Nang maisip niya ito, nagsimulang manginig si Sean. Hindi lang siya, kahit si Greg ay tumingin kay Jasper nang hindi makapaniwala. Noon pa man ay nakikita ni Greg si Jasper bilang isang medyo introvert na bata mula sa isang mahirap na pamilya na hindi marunong makipag-usap sa mga estranghero. Nagustuhan ni Greg na itinuring ang kanyang sarili na isang taong dati ay may mga pangarap at ambisyon. Gusto niyang maging isang multimillionaire sa murang edad, ngunit hindi niya naaalala si Jasper na nagkaroon ng ganoong mga pangarap o passion.
Kung sa bagay, parang si Jasper ang uri na kontento sa isang tahimik at simpleng buhay. Naisip ni Greg na ang mga taong tulad ni Jasper ay pinakaangkop para sa mga nakatakdang oras ng opisina na may nakapirming sweldo. Ito ay hindi isang marangyang pamumuhay, ngunit hindi bababa sa ito ay diretso, at hindi siya mamamatay sa gutom. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay biglang nanambalik sa pagkakaintindi ni Greg sa lalaki. Mula nang magkabalikan sila, napagtanto niya na iba na talaga ang ugali ni Jasper sa dati. Ang tiwala at masiglang lalaking ito ay kumikinang ng maliwanag mula sa loob palabas. Hindi na ito ang parehong Jasper na nakilala niya noon, hindi na ang introvert na batang lalaki na hindi kayang makipag-usap sa mga babae at masyadong sira para magkasya. Maya-maya pa, dumating si Lucas na may kasamang malaking grupo ng mga tao habang sinasamahan niya ang isang lalaki na lumampas sa 50 niya papasok sa silid. Nang mapagtantong nasa bahay din ang pamilya ni Sean nang dumating siya, nagulat si Lucas nang biglang tumawa siya ng malamig. Then, lumapit siya kay Jasper at magalang na binati ang lalaki, "Dinala ko na siya, Mr. Lane." Bumaba ang ekspresyon ni Sean sa bati. Bilang katunggali niya sa Brack County, maraming beses nang nakita sina Sean at Lucas. Alam din niyang si Lucas ang aktwal na manager ng dating shipyard ng pamilya Zion. Ang matandang mag-asawang namamahala dito ay mga tagalabas na walang alam. Ang magalang na pag-uugali ni Lucas kay Jasper ay agad na nakumpirma ang lahat ng mga paghahabol ni Jasper mula noon. Napatingin si Jasper sa lalaking dinala ni Lucas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 969. Matanda at nakayuko, ang ekspresyon ng lalaki ay puno ng takot at pagkabalisa. Ito ay isang medyo nakakaawa na tanawin. "Anong pangalan mo?" Nang inig ang lalaki at sumagot ng may malungkot na ekspresyon at mabigat na impit ng Brack County, "Dwight Hewitt. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa mga walang kabuluhang bagay, at sigurado akong alam mo ang iyong ginawa. Tingnan mo ang buong kwarto, may kasabwat ka ba dito?" Nagdilim agad ang ekspresyon ni Sean sa sinabi ni Jasper. Tinitigan niya ng masama si Dwight. Gaya ng tingin ng lalaki kay Sean na may pag-aalinlangan. "Anong tinitingin-tingin mo sa akin, matanda? Panoorin ang iyong mga salita, walang sino man sa Brack City ang maglalakas loob na i-frame ako para sa isang bagay na hindi ko ginawa," nakagat-kagat na pahayag ni Sean. Tinanong ba kita? Napatingin si Jasper kay Sean. O ito ba ang may kasalanan na nagsasalita? Galit na galit si Sean. "Sino ka sa tingin mo? Ano ang kinalaman ng pakikipag-usap ko sa iyo? Malalaman mo na kung sino ako," walang pakialam na sagot ni Jasper. Dahil doon, bumaling siya kay Dwight at nagsalita, "The situation still classified as the shipyard's internal affairs. Tumatanda ka na at gusto kong maniwala na pinilit ka at wala nang ibang pagpipilian. Kaya, mangangako ako sa inyong dalawa. Promise number 1, walang makakapagbanta sa iyo o sa kaligtasan ng pamilya mo pagkatapos nito. Pangako number 2, hanggat tapat ka at handa kang ituro kung sino ang tao, pati na rin sabihin sa akin ang mga detalye ng iyong pagsasabuatan, hindi na ako mag-iimbestiga at hindi na kita mananagot." Ang paghawak kay Dwight na bihag ay hindi kailanman naging bahagi ng plano ni Jasper. Masyadong maliit ang mga taong tulad ni Dwight para maging pawn ni Jasper, kaya walang kwenta ang pag-target sa lalaki. Ang kailangan lang niya ay gamitin ang nunal na ito bilang katibayan ng turn state at ilantad ang tunay na salarin sa likod ng lahat ng ito. As expected, napakuyom ang panga ni Dwight matapos niyang marinig si Jasper, saka tinuro si Sean. Siya po, ang general manager ng shipyard ng pamilya Wellington. Siya ang nakahanap sa akin at sinabihan akong makipagtulungan sa kanya. Bibigyan daw niya ako ng 50,000 kung dadalhin ko ang mga tauhan niya para maglagay ng batch ng mga materyales sa bodega ng shipyard. Either I cooperate and take the 50,000, or I decline at sinasaktan niya ang mga anak ko. Mr. Lane, Mr. Wadler, hindi ko talaga sinasadyang makapinsala sa shipyard. Ilang dekada na akong nagtatrabaho sa shipyard, mahal ko ang lugar na iyon. Ako ay isang kakilakilabot na dahilan para sa isang tao. Nagsimulang sampilan ni Dwight ang sarili habang nagsasalita, na para bang nakahanap siya ng saksakan para ilabas ang kanyang takot. Labis na nadismaya si Sean nang marinig ang akusasyon ni Dwight. Napaungol siya sa takot at galit,
Anong kalokohan iyan, matanda? Gusto mo na bang mamatay? Papatayin kita sa sandaling lumabas ka sa mga pintuan na ito, sinasabi ko sa iyo. Sino ang kaya mong patayin? Hindi na apektuhang nagsalita si Jasper. Napakalinaw ng kanyang pag-amin, Sean. Ano pa ang masasabi mo para sa iyong sarili? Napangiwi si Sean sa kinatatayuan. Napuno ng takot ang kanyang mga mata ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, dahil abala siya sa pag-iisip ng solusyon. Sa sandaling iyon, humakbang si Mary at itinuro ang ilong ni Jasper habang siya ay sumisigaw. Sino ka sa tingin mo? Paano kung ikaw ang may-ari ng ilang hanggal na shipyard? Ano pa rin ang maaari mong gawin sa pamilyang Wellington? Ang mga scam at kasinungalingan ay laganap sa lahat ng negosyo. Wala kang dapat sisihin kapag ang kawalan mo ng kakayahan ang naging dahilan upang kami na lang ang kumuha ng order. Ngumiti si Jasper. So, following this line of logic, as long as you're capable enough, anything you do is right. Napakagaling, kung gayon. Tandaan ang iyong mga salita at huwag magsisi. Gusto kong ipakita sa mga taong tulad mo kung gaano ako kakaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 970. Habang nag-uusap sila, isang medyo chubby na figure ang sumugod sa kwarto. Ang taong ito ay si Baxter, na tumakbo palabas ng hotel. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya nang mapagtantong nandoon din si Jasper. Nagningning ang mga mata ni Sean at Mary nang makita siya. Lalapitin na sana nila si Baxter, kaya lang hindi sila pinansin ng lalaki at nakipagbilain kay Jasper. Magalang na yumoko hanggang sa puntong ang kanyang ulo ay maaaring nasa pagitan ng kanyang mga binti, nagsalita si Baxter na nanginginig ang kanyang boses at malamig na pawis na tumatama sa kanyang noo. Mr. Lane, maawa ka. Alam lang ng Diyos ang naranasan ni Baxter. Natarante na si Baxter nang malaman niyang personal na pumunta si Jasper para harapin ang isyo. Gayunpaman, binyantaan siya ni Mary at pinilit siyang manatili sa Brock County. Kaya, binalak ni Baxter na tapusin ito ng mabilis hanggat maaari upang makabalik siya sa Harbor City, magbitiw, at tumakas. Sa kabila nito, mga 10 minuto ang nakalipas, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang superior. Isa lang ang sinabi ng kanyang superior, isang lalaking mahilig magtapon ng mga taong nakasakit sa kanya sa karagatan para pakainin ang mga peteng. You cannot afford to offend Jasper, ni ayaw ko siyang asar. Kung mayroong isang uri ng pagsasabuatan sa likod nito, pagkatapos ay mas mahusay mong pakinisin ito sa iyong sarili. Huwag mo nang isipin ang pagbabalik kung hindi mo kayang pakinisin. Iligtas mo ako sa pagsisikap, tumalon sa tubig ng Brock County at magpakamatay. Dahil dito, alam ni Baxter na galit ang kanyang superior. Hindi niya ito inisip dahil hindi na mahalaga ang banta ni Mary. Dahil doon, sumugod si Baxter para lang makahingi siya ng tawad kay Jasper sa pinakamabilis niyang makakaya. Walang ideya si Baxter kung anong psikolohikal na trauma ang naidulot ng kanyang mga aksyon kay Mary at sa kanyang kapatid. Mula sa kasalukuyang ugali ni Baxter, kahit isang tulala ay masasabi na si Jasper ay isang kakilakilabot na figure at isang taong kahit si Baxter, isang lalaki mula sa isang malaking kumpanya sa Harbor City, ay hindi nang ahas na masaktan. Pabayaan na lang ang pamilya Wellington. Nagpalitan ng takot sina Sean at Mary. Tumingin si Jasper kay Baxter at mahinahong nagtanong, patawad. Ano ang nagawa mong mali na nangangailangan ng aking kapatawaran? Pinunasan ni Baxter ang pawis sa kanyang noo. Sa pag-unawa sa kahulugan sa likod ng mga salita ni Jasper, nagsalita siya ng may malungkot na ekspresyon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Simple lang ang misyon ko noong una akong dumating mula sa Harbor City. Ang partnership ay isang bagay na nakumpirma na ng aking superior, kaya ang kailangan ko lang gawin ay pumirma sa kontrata sa ngalan ng kumpanya. Ito ay isang formalidad lamang. Ngunit bigla akong natagpuan ni Mary at Sean noong mga oras na iyon at sinabi nila sa akin na handa silang palihim na bayaran ako ng 20% ng halaga ng deal kung tatalikuran ko ang pakikipagsosyo sa iyong shipyard at sa halip ay nakipagsosyo sa kanila. Pagkatapos ay nanatili si Mary sa akin noong gabing iyon at hindi ko napigilan ang tukso. Hindi man lang tiningnan ni Baxter ang maputlang kutis ng magkapatid na Wellington habang patuloy ito sa pagsasalita. Gayunpaman, dahil si Mr. Heath ang nagpasya sa partnership,
Wala akong posisyon na baguhin ang anuman. Kaya nakaisip sila ng plano. Sinabi nila na magpapadala sila ng isang batch ng mababang uri ng bakal na mga plato. Tapos na, at ang kailangan ko lang gawin ay suriin ang shipyard at ituro ito sa napagkasunduang oras. Ginawa ko ang kanilang hiniling at nakita ko ang mababang uri ng bakal na mga plato gaya ng ipinangako. Pagkatapos nito, lahat ng iba pa ay nahulog sa lugar. Sinabi ko sa aking superior tungkol sa sitwasyon at nagpasya siyang sumuko sa pakikipagsosyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay 3 kargamento ng 5,000 tonelada isang kontrata na kinasasangkutan ng 10 milyon. Ang aking superior ay malalagay sa isang mahirap na lugar kung may nangyari sa mga barkong iyon. Pinagmasdan ng mabuti ni Baxter ang ekspresyon ni Jasper, ngunit hindi niya ito mabasa. Kalmado ang ekspresyon ni Jasper, walang galit, pagkabigla, o pagtataka. Parang alam na niya ang lahat simula pa lang. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 971. Kailangan mong maniwala sa akin, Mr. Lane. Nangyari lang ito dahil minsan na akong sumuko sa mga tukso, ayon. Hinding-hindi ako mangangahas na magplano laban sa iyong shipyard kung hindi dahil dito, Mr. Lane. Ito ang lahat ng plano ng pamilyang Wellington. Sila ang nagtukso sa akin na sumama sa kanila. Iyon lang ang ideya nila. Ganap na naibenta ni Baxter ang pamilya Wellington. Bullsh *T. Sigaw ng ina ni Sean, ang kanyang ekspresyon ay malupit at masama. Ang pamilyang Wellington ay isang kilalang entidad dito sa Brack County, hinding-hindi kami gagawa ng isang bagay na nakakahiya. At ano ang ibig mong sabihin na nagpatuloy si Mary sa iyo ng gabi? Magbabayad ka sa paninirang puri sa pangalan ng anak ko sa kalokohan mo. Binitawan na rin ni Baxter ang kanyang mga inhibitions at iniwas siya ng tingin bago ngumisi. Saan ka ba nanggaling, matandang babae? Alam na alam ng anak mo kung nagpalipas ba siya ng gabi sa akin o hindi. At ang iyong anak, ang kanyang kapatid na si Sean, ang nagpadala sa kanya sa aking silid. Bakit ako magsisinungaling tungkol doon? Paano ito, kung gayon? Ang iyong anak na babae ay may pulang tanda ng kapanganakan sa kanyang kaliwang butt cheek, tama ba? Nahiya si Mary at namutla ang kutis ni Sean. Samantala, nanlaki ang mga mata ng kanilang ina at umagos ang dugo sa mukha nito. Mukhang napakalinaw ngayon, kung gayon, ang mahinahong salita ni Jasper ay pumutol sa katahimikan na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Lucas, tawag ni Jasper. Agad na humakbang si Lucas at magalang na sumagot, oo, Mr. Lane. Ipapaalam sa shipyard ang lahat ng mga supplier ng hilaw na materyales ng pamilya Wellington na kahit anong presyo ang iaalok ng pamilyang Wellington, ang aming shipyard ay handang magbayad ng 20% pa para makabili ng kanilang mga hilaw na materyales, mga kasangkapan sa makina, bakal, at iba pa. Ang tanging kondisyon ay hindi sila pinapayagang magbigay ng 1 gramo ng materyal sa pamilya Wellington. Makipag-ugnayan sa mga empleyado ng Eastwind Shipyard at mag-alok na kumuha ng mas mataas na sweldo. Kung handa silang sumali sa amin, babayaran namin sila ng dagdag na 30%. Makikipag-usap ako sa ibang kumpanya tulad ng Open Sea Shipping. Mula ngayon, ang pamilyang Wellington ay hindi na makakabili ng anumang hilaw na materyales o makakatanggap ng anumang mga order. Tumingin si Jasper sa 3 nalulungkot na Wellington at mahinahong nagsalita, ito ang kaya ko. Naramdaman ni Sean ang buong katawan na nanginginig na dumaan sa kanya at umungol siya kay Jasper na namumulang mga mata. Bakit? Bakit kailangan mo kaming sirain? Kailangan mong turuan ng leksyon, sagot ni Jasper. Napakurap-kurap si Mary sa pagkaunawa, na parang nagising mula sa isang panaginip, at sinunggaban niya si Greg na nanatiling tahimik sa buong oras. Umiyak siya. Greg, childhood friend mo siya, di ba? Di ba best friends kayong dalawa? Please, tulungan mo akong magmakaawa sa kanya. Hindi matatapos ng ganito ang pamilya Wellington. Pakiusap, isipin ang mga taon na ginugol namin bilang mag-asawa. I'm sorry, dapat simula pa lang mas magaling na ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa iyo. Magiging mabuti ako sa iyo sa hinaharap, makikinig ako sa anumang sasabihin mo. Hindi na ako lalabas at manggugulo pa. Pakiusap tulungan mo ako kahit minsan lang, tulungan mo akong humingi ng awa sa iyong kaibigan.
Malamig na tinitigan ni Greg ang umiiyak at humihikbi na babae na may makeup na dumadaloy sa kanyang mukha. Ganun pa man, nanatiling hindi natitinag ang kanyang puso. Akala niya ay matutuwa siya sa paghihiganti. Gayunpaman, narito siya, ganap na hindi nababahala. Kung mayroon man, nakaramdam siya ng pagod. Ginawa ito ng iyong pamilya sa iyong sarili, Mary. Ito ay walang kinalaman sa akin, at hindi rin kita matutulungan dito. Ikinalulungkot ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 972. Nawalan ng pag-asa si Mary nang marinig niya ang sinabi ni Greg. Kailangan ba talagang maging walang puso, Greg? Itinuro ni Mary si Greg, ang nagsusumamong tingin sa mukha nito ay napalitan na ng disgusto at hinanakit. Isa ka talagang ungrateful ****. Pinananatili kitang buhay at maayos sa aking bahay sa lahat ng mga taon na ito, binigyan kita ng bubong sa iyong ulo at mga damit na isusuot. Pero ngayon aalis ka na lang kasama ang isang tao dahil lang sa mas malakas at mas makapangyarihan sila. Hindi katakataka na determinado kang putulin ang relasyon sa aking pamilya. Isa kang kakilakilabot na dahilan para sa isang tao. Habang nagsasalita si Maria, lalo siyang nagagalit. Isa ka talagang aso. Tinatawagan ang sinumang nagbibigay sa iyo ng mas mahusay na ***** iyong Panginoon. Nginitian ni Greg si Mary at walang ekspresyong sinagot, so umamin ka na nga pinagdadamot mo ako, ha? Kailan mo ba ako pinilit na amuyin ito? Natigilan ang ekspresyon ni Mary at napasigaw siya, anong sinasabi mo, Greg? Yan ang mga salita mo, hindi sa akin. Pumayag na lang ako, yan ang gusto mo all this while, no? Kaya bakit? Anong kakaiba ngayon? Malamig na wika ni Greg. Kalimutan mo na, anong silbi ng ingay na ito? Ang pamilyang Wellington ay walang dapat sisihin kundi ang iyong sariling maling pag-uugali. Sa palagay mo ay dahil lang sa medyo mayaman at makapangyarihan ka kaya mo nang iangat ang lahat. Magkakaroon lamang ng mas mayaman at mas makapangyarihang mga tao sa labas ng mundo. Ilang tawag lang ang kailangan para crush ka ni Jasper. Anong silbi ng pagsisisi ngayon? Biglang umiyak ang nanay ni Mary, pinabayaan na tayo ng Diyos. Ano itong karma? Bakit kailangang mangyari sa atin ang ganito? Maasim na tanong ni Sean, wala bang puwang para sa negosasyon? Binigyan mo ba ako ng puwang para makipag-ayos noon? Ngumisi si Greg. Pagkatapos, humarap siya kay Jasper at sinabing, let's go, Jasper. Wala nang karapat-dapat na manatili. Tumanggo si Jasper at naghanda ng umalis. Ang mga mata ni Jasper ay bumagsak kay Mary at sa kanyang malungkot na ekspresyon, at bigla siyang napatigil. Sumasang-ayon ka ba sa hiwalayan? Saglit na natigilan si Mary matapos marinig ang tanong ni Jasper. Magsasalita pa sana siya pero pinutol siya ni Sean. Sumasang-ayon kami. Naglakad si Sean sa harap ni Mary at kinausap si Jasper ng magalang at papuri, maghihiwalay sila ngayon din. Kahit anong kondisyon, basta hihilingin ni Greg, papayag kami sa terms. Paano kung gusto kong palitan ng Costa ang apelyido ng anak ko? Biglang tanong ni Greg. Kumuyam ang panga ni Sean at tumanggo. Oo naman. Ikaw ang ama niya, tama lang na kunin ng bata ang apelyido mo. Baliw ka ba, Sean? Ang walang utang na loob na ***** na ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa amin at pumapayag ka pa rin sa kanyang mga kondisyon. Sigaw ni Mary. Sinaman ng tingin ni Sean si Mary at biglang umiling, shut up. Huwag kang magsalita kung hindi mo alam ang nangyayari. Hindi sumasang-ayon. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung hindi tayo magkasundo? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa pamilya Zion? Sila ay higit na makapangyarihan kaysa sa aming pamilyang Wellington noong sila ay nasa Brack County pa, ngunit paano ngayon? Nakikita mo ba ang mga Zion kahit saan? Biglang natauhan si Mary, at takot siyang tumingin kay Jasper. Hindi na siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Sa pagtingin kay Greg, na matalik na kaibigan ni Jasper, nadama ni Mary ang tunay na panghihinayang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Kung pinakitunguhan niya si Greg ng mas mahusay sa nakalipas na ilang taon, o hindi bababa sa pagtrato sa kanya ng may pangunahing paggalang, ang sentimental na lalaki ay maaaring hindi kailanman nagmungkahi ng diborsyo. Sa isang matalik na kaibigan tulad ni Jasper, si Mary ay maaaring gumawa ng isang kapalaran bilang asawa ni Greg. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpahirap kay Maria.
Tiningnan ni Jasper si Lucas na hudi at natapusin na ng huli ang mga gamit habang papalabas siya ng bahay kasama si Greg. Naglalakad palabas ng estate, biglang tumayo si Greg sa pwesto na Blanca. Hindi rin siya minamadali ni Jasper, habang tahimik lang siyang naghihintay sa gilid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 973. Binuhat ni Greg ang kanyang anak sa isang kamay habang naglalabas ito ng isang kahon ng sigarilyo at ipinasa ang isang stick kay Jasper. Sa pamamagitan nito, naninigarilyo ang dalawang nasa hustong gulang na lalaki sa pasukan ng estate habang ang isa sa kanila ay may dalang bata sa kanilang mga bisig. Ito ay isang kakaibang tanawin. So, ano ang susunod? Tanong ni Jasper. Ngumiti ng pilit si Greg at sumagot, hindi ko pa masyadong iniisip. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay magpaalam sa nakaraan ngayong tapos na. Kung ano ang susunod na mangyayari, hindi pa ako sigurado. Sinulyapan ni Jasper ang mahimbing na natutulog na bata sa mga bisig ni Greg at sumagot, magsama-sama ka, gawin mo ito para sa iyo o sa batang nasa iyong mga bisig. Huwag kang mag-alala, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, sambahin ni Greg ang bata sa kanyang mga bisig. Siya ang source of hope ko ngayon. Para sa kanya, magsusumikap ako at mabubuhay ang aking pinakamahusay na buhay. Mabuti naman. Tumanggo si Jasper. Kaya niyang bigyan si Greg ng milyon-milyong summer dollars at may pangako niya sa lalaki ang isang komportableng buhay hanggang sa siya ay mamatay. Gayunpaman, hindi ito ang gustong gawin ni Jasper. Mas madalas kaysa sa hindi, nagsimula ang landas sa pagsira sa sarili nang may biglang tumanggap ng malaking halaga ng pera. Kakalabas lang ni Greg sa liwanag pagkatapos ng ilang taon na naninirahan sa mga anino, ngayon, kailangan niya ng ilang oras para masanay. Mayaman ka naman diba? Nilinga ni Greg si Jasper. Ngumiti si Jasper at sumagot, komportable ako. Ngayong tiningnan ko, kotse mo yan, no? Tinuro ni Greg ang Bentley na dinaan ni Julian na ngayon ay nakaparada sa hindi kalayuan. Natatandaan kong tinatawanan ka sa pagtingin sa mga mamahaling sasakyan. Ngumiti si Jasper. Iyan ang kotse ko. Sa kabila ng dati niyang hinala, hingal pa rin si Greg nang aminin ito ni Jasper. Ang pamilyang Wellington ay itinuturing na pinakamayamang pamilya na kilala ni Greg. Gayunpaman, kahit na hindi nila kayang bumili ng Bentley. Marahil ay kaya nilang bilhin ang isa, ngunit maaaring kinailangan nilang magbenta ng 2 bahay upang mapundohan ito, at ang kanilang daloy ng pera ay magiging mahigpit pagkatapos ng pagbili. Ang mga mag-agarang sasakyan na hindi pinangarap ng mga ordinaryong tao at hindi man lang kayang bilhin ng pamilyang Wellington ay tila wala kay Jasper. Gusto ko ng pagkakataon, Jasper. Sagot ni Jasper nang makita niya ang nag-aalab na passion sa mga mata ni Greg, I've been waiting for that. So, paano kita matutulungan? Hindi ko kailangan ng pera, at hindi ko kailangan ng anumang mataas na posisyon. Hayaan mo akong pataasin ang aking paraan mula sa pinakapangunahing mga ranggo sa iyong kumpanya. Maging door-to-door advertising o benta, gagawin ko ang lahat. Ang gusto ko lang ay isang plataporma, isang pagkakataon. Alam mo kung gaano kahirap para sa mga taong may diploma sa high school na tulad ko na maghanap ng trabaho sa malalaking kumpanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper at sinabing, it's not easy in the sales industry, though. Maraming pressure at mahirap na trabaho. Humalaklak si Greg at sumagot, mahirap ang pinagdaanan ko nitong mga nakaraang taon. Lahat ng iba ay mapatla kong ihahambing. Tumanggo si Jasper. Natuwa siya sa malinaw na pagkaunawa ni Greg sa katotohanan at sa kanyang sarili. Sige, kung ganoon, maaari mo akong hanapin anumang oras sa Norritos City, at hahanapan kita ng trabaho. Sasabihin ko na, pwede kitang pautangin kung hihilingin mo, pero pantay-pantay ang lahat pagdating sa trabaho. Hindi ako mag-iiba ng pakikitungo sa iyo dahil lang sa kaibigan kita. Tumawa ng malakas si Greg. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa ibang tao na matalik kong kaibigan ang amo ko kahit magtrabaho pa ako sa kumpanya mo. Patunayan ko ang sarili kong kakayahan. Ang ngiti ni Greg ay magaan at nakakapresko, parang bahaghari pagkatapos ng bagyo. Ito ay isang nakakaantig na tanawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 974. Hinayla ni Jasper si Greg, na ngayon ay nakalaya mula sa kanyang emosyonal na kaguluhan, kay Bentley.
Aalis ako bukas papuntang Norites, sasama ka sa akin. Tanong ni Jasper. Pinag-isipan ito ni Greg at sinabing, mayroon pa akong ilang bagay na dapat harapin, kaya maaari kang bumalik muna. Hindi ko rin pinaplano na dumiretso sa Norites, ngunit sa halip ay bumalik sa bahay saglit. Akala ko babayaran ko ang libingan ng magulang ko, alam mo ba? Nahihiya ako ngayong naiisip ko. Ilang daang kilometro lang ang layo, ngunit hindi na ako bumalik mula nang dumating ako sa Brack County. Magsisimula akong muli sa Norites City kapag natapos ko na ang lahat dito. Sige, makipag-ugnayan sa akin kapag dumating ka, kung gayon. Itinulak ni Jasper ang kanyang name card sa kamay ni Greg. Gagawin ko. Saan tayo pupunta ngayon? Curious na tanong ni Greg. Para bisitahin ang mga magulang ko, nakangiting sabi ni Jasper. Pagbalik nila sa shipyard, kinausap ni na Charlie at Sally si Greg nang makita siya. Ang dalawa ay magkaibigan noong bata pa, at ang lanes ay malapit sa mga kosta. Not to mention na sina Charlie at Sally ay nakiramay kay Greg matapos itong mawalan ng ama sa murang edad. Kaya, natural lang na nakipag-usap sila nang muli silang magkita. Hindi nagtagal ay tinanong ni Sally si Greg kung kumusta siya nitong nakaraang araw. Walang gaanong sinabi si Greg, pero ipinaliwanag niya na nagpakasal na siya at hiwalayan ng mapagtanto niyang hindi nagwo-workout ang relasyon. Kaya naman, siya na lang at ang anak niya ngayon. Ang paksa ay muling nagdulot ng pakikiramay ni Sally. Gayunpaman, alam na alam ni Jasper na mahal ng kanyang mga magulang ang anak ni Greg. Oh, tingnan mo ang maliit niyang mukha. Kamukha niya si Greg noong bata pa siya. Tingnan ang kanyang maliit na kamay at ang kanyang malambot na pisngi. Napaka-adorable. Ngumiti pa siya sa akin. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Charlie kung saan siya nakatayo sa gilid. Napangiti si Greg. Bigyan ka ni Jasper ng isang chubby na maliit na apo habang maaga pa. Eksakto sa mga iniisip ko. Hindi ba't mas maganda kung hayaan niya akong alagaan ang mga anak niya ngayon habang nakakagalaw pa ako? Pero alam mo kung ano ang sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin na bata pa siya at ayaw pa niya ng mga bata. Matagal na itong nililinis ni Sally habang sinimulan niyang ibulalas ang sandaling ibinalita ni Greg ang paksa. Sa sandaling iyon, tumingin si Sally kay Jasper, na may awkward na ekspresyon sa mukha. Hindi ka na masyadong bata, hindi mo naman siguro magagawang sundan ka ni Wendy nang walang patutunguhan ng ganito. Isipin mo siya, at least. Nakausap ko na ang papa mo tungkol dito, kaya kung handa na kayong dalawa, kumpirmahin nyo na lang ang relasyon nyo at tapusin nyo na. Maunawang tao ang papa ni Wendy kaya sigurado akong makukuha niya ito. Maaari ka munang magkaroon ng anak kung wala kang planong magpakasal kaagad. Yan ang patok sa inyong mga kabataan ngayon, di ba? Nakaramdam si Jasper ng sobrang pagkahilo. Hindi pa niya naiisip ang pag-aasawa, pati na ang pagkakaroon ng mga anak. Kung isasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, hindi pinaplano ni Jasper na magkaanak sa lalong madaling panahon. Sariwa pa ang kanyang negosyo at walang mahigpit na pagsunod kung kailan siya kailangang lumipad international. Kailangan niyang umalis ng bansa sa hinaharap, at kung magkakaroon siya ng anak, parang napunit siya. Sa pagitan ng dalawang mundo. Sa tingin mo ilang taon na ako, Mom? Tsaka bata pa kayong dalawa kaya masyado pang maaga para magkaroon ng mga ganyang pag-iisip. Give it at least another 2 years, galit na sabi ni Jasper. Anong ibig mong sabihin ilang taon na? Ikaw ay nasa iyong 20s. Hindi kita ikukumpara sa mga random strangers, pero tingnan mo si Greg. Kasing edad mo lang siya at ganito kalaki na ang anak niya. Sinasabi mo sa akin na hindi ka nagmamadali. Naiinip na sabi ni Sally. Okay, fine. Pero hindi lang ito tungkol sa akin, kakausapin ko si Wendy tungkol dito pagbalik ko, okay. Nagpa siya si Jasper na pakalmayan sila pansamantala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 975. Nagliwanag ang ekspresyon ni Sally sa sagot ni Jasper. Mas katulad niyan. Dahil doon, tumingin sa ibaba si Sally at patuloy na nilalaro ang bata sa mga bisig ni Greg. Agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Nako, the more I look at his small face the more I like him. Halika. Ngumiti ka para kay Lola. Mag-dinner ka na Greg. Lalabas kami ni Sally para mag-grocery mamaya, at kaming tatlong lalaki ay pwedeng uminom ngayong gabi,
Sabi ni Charlie kay Greg. Masayang sagot ni Greg, "Sure, sounds good." Habang inaaliw ng matandang mag-asawa ang bata, lumapit si Greg para kausapin si Jasper. Kapag sinabi nilang Wendy, hindi maaaring si Wendy Schuler iyon, di ba? Ang Queen Bee mula sa high school, ang pinakamagandang estudyante sa number 1 senior high ng county natin. Naiinip na tanong ni Greg kay Jasper. Hehe, tanging sagot ni Jasper. Napaka-cool, pare. Tinulak ni Greg si Jasper. Nagtagumpay ka sa pag-ibig at negosyo. Hindi masamang nagtagumpay sa pagkumbinsi kay Wendy na maging girlfriend mo. Malalaglag ang panga ng mga ex-classmates natin kapag nalaman nila ang tungkol dito. Maaari tayong magsama-sama para sa isang reunion pagkatapos mong makarating sa Norites, kung gayon, masayang sabi ni Jasper. Oo naman. Hindi ko siya masyadong kilala, pero nag-iwan siya ng magandang impression sa akin. Ako lang sa buong school ang nakausap mo noon, pero pare-pareho ang pakikitungo niya sa lahat. Hindi kanya minamaliit dahil mahirap ka at iyon lang ay sapat na para suportahan ko ang relasyon niyo, wika ni Greg. Sa paksa ni Wendy, sa palagay ko ay sinabi niya sa akin na pinakaayaw niya ang mga taong katulad mo, tuwang-tuwang-tuwang-tuwa si Jasper nang maalala niya ang nakakatawang pangyayari. Hate me. Bakit? Hindi ko man lang siya nakausap sa buong 3 taon sa senior high. Paano niya ako galit? Hindi nakaimik si Greg. Siguro dahil gwapo ka at ang daming babae na sumusunod sa iyo araw-araw. Sinabi niya na ang mga playboy na tulad mo ay hindi seryoso sa sinuman. Tumawa ng malakas si Jasper. Tama siya tungkol sa gwapong bahagi, bagaman. Hinawakan ni Greg ang ilong niya. Nang makitang tumawa ng malakas si Jasper, bigla siyang nakisali. Nagbunga ang pagkakaroon ng gwapong mukha noong bata pa sila at pipi. Ngunit ngayong lahat ay lumaki na at nakaranas na ng kalupitan at kapigatian ng lipunan, naunawaan nila na hindi mahalaga ang hitsura ng isang lalaki. Medyo gwapo si Jasper, may introvert at gentleman na karakter na nagbigay sa kanya ng kakaibang alindog. Kasabay ng kanyang matagumpay na karera, lumakad siya ng may kumpiyansa at kapanahunan na hindi kayang hawakan ng kandila ang napakarilag ngunit hindi matagumpay na mga lalaki. Kung ang isang babae ay kailangang pumili sa pagitan ni Greg at Jasper, malamang napipiliin nila ang huli. May mga magagandang babae sa buong mundo. Maaari mong dahan-daang pumasok muli sa merkado kapag nalampasan mo na ang karanasang ito. Kakailanganin ng anak mo ang pagiging ina, at walang dahilan para gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay ng mag-isa, seryosong wika ni Jasper. Baka sa ibang pagkakataon. Sa palagay ko ay hindi ko maiisip na makipag-date sa ngayon. Dahil kakaalis lang mula sa anino ni Mary, ayaw ni Greg na may kinalaman sa mga relasyon sa sandaling iyon. Pinuno ni Charlie at ng kanyang asawa ang mesa ng pagkain ng gabing iyon. Mahal na mahal ni Sally ang bata, kaya ilang kagat lang siya ng pagkain bago siya umalis para maglaan ng oras at alagaan ito. Iniwan nito sina Charlie, Jasper, at Greg na uminom at mag-chat tungkol sa nakaraan. Nagtagal ito ng huli hanggang bandang 11:00. Matapos ipadala ang isang tipsy na si Greg sa lobby ng isang kalapit na hotel, nagpasya si Jasper na babalik siya para magpalipos ng gabi kasama ang kanyang mga magulang at aalis kinabukasan. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag at napilitang bumalik sa Norites City magdamag. Ito ay isang tawag mula kay Wendy. Sinabi niya na ang isang katamtamang hitsura na lalaki ay pumunta sa kumpanya para sa pamumuhunan dahil gusto niyang lumikha ng pinakamalaking sourcing website sa mundo. Isang website na magbibigay daan sa lahat ng negosyo sa mundo na direktang kumuha ng mga produkto sa pamamagitan ng website sa halip na mag-commissioning ng mga salesman. Papayagan din ng website ang mga negosyo na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga supplier at sa gayon ay ganap na baguhin ang paraan ng pagnenegosyo ng mga tao. Inisip muna ni Wendy kung baliw ba ang kausap niya, pero napagtanto niya ang potensyal sa plano ng lalaki. Not to mention, minsan sinabihan siya ni Jasper na makipag-ugnayan kaagad sa kanya kung may isang pangit na lalaki na may ganoong ideya at ang apelyidong Marlon ay kumakatok sa kanilang mga pintuan. Nang gabing iyon, sa wakas ay nagbunga ang paghihintay ni Jasper, kapwa para sa tawag sa teleponong ito at sa lalaking pinag-uusapan.